Ang sumo ay isang labanan na ipinaglalaban sa loob ng isang ring ng mga wrestler na may suot na sinturong moashi na nagmula pa noong sinaunang Japan. Ito ay itinuturing na isa sa ilang sport na walang weight class sa pagitan ng mga kakompetensya. Kaya, ang mas malaki at mas mabibigat na sumo wrestler ay may kalamangan sa bawat laban. Sa kanila, ang mga may potensyal na maabot ang pinakamataas na ranggo, na nakakamit ang katayuang Yokozuna, ay tumatanggap ng mga palayaw batay sa mga espada ng pambansang kayamanan, na sumisimbolo sa ganap na karangalan at lakas. Ang bida sa kwentong ito ay si Hinumaro, isang sumo wrestler na may medyo maliit na pangangatawan kumpara sa iba. Ngayon, sumakay si Hinumaro ng tren upang bisitahin ang bagong paaralan na kanyang papasukan. Habang siksikan sa abalang tren, bigla niyang napansin ang isang babaeng estudyante na ginugulo ng isang tulisan. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos si Hinumaro nang may kabayanihan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ng lalaki at pagkaladkad dito palabas ng tren. Gayunpaman, dahil nakasuot lamang siya ng loincloth, muntik na siyang maaresto ng pulisya at kinailangan niyang magpaliwanag bago palayain. Dahil maagang nakababa sa isang istasyon, hindi na alam ni Hinumaro kung nasaan siya, at ang mapa na iginuhit ni Kiruhito ay hindi nakatulong. Matapos maglibot ng ilang sandali, nakita ni Hinumaro ang isang sumo practitioner na nagsasanay sa ilalim ng nakakapasong araw sa katanghaliang tapat, kaya agad siyang umakyat sa pader para sumali. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Hinumaro, isang estudyante sa ikatlong taon ng middle school na pumunta para bisitahin ang Ishigami High School dahil nabalitaan niya ang tungkol sa kanilang sikat na sumo club. Ang chubby na sumo practitioner ay nagngangalang Shinyo, ang tanging miyembro ng sumo club sa paaralang ito. Hinamon ni Hinumaro si Shinyo sa isang laban at sinimulang alisin ang kanyang uniforme, na nagpapakita ng isang matibay at maskuladong pangangatawan na nagpapakita na siya ay nagsanay ng husto. Nagsimula ang laban at mabilis na sumugod si Hinumaro upang itulak si Shinyo, halos napilitan siyang lumabas ng ring. Tumanggi si Shinyo na sumuko at gumanti, ngunit gumawa si Hinumaro ng isang napakabilis na galaw na nagpabagsak kay Shinyo sa lupa. Nagulat si Shinyo sa mahusay na kasanayan ni Hinumaro, lalo na't hindi pa niya ito nakikita sa anumang paligsahan. Ipinaliwanag ni Hinumaro na pumunta siya para sumali sa sumo club, na labis na ikinatuwa ni Shinyo kaya't paulit-ulit siyang tumatalon, at sa wakas ay may isang taong handang sumali. Nang pumunta sila sa silid ng pagsasanay ng sumo, nadatnan nila itong okupado ng isang grupo ng mga delinquent, at ang isa ay nagspit pa ng chewing gum sa sahig. Inutusan ni Hinumaro na kunin ito ng lalaki, ngunit hindi siya pinansin. Kaya, hinawakan niya ang damit ng lalaki at hinayla siya pababa sa sahig, binalaan itong huwag siyang guluhin. Nang sandaling iyon, isang lalaking may puting buhok na nagngangalang Yoma ang lumapit. Siya ang pinuno ng mga delinquent. Hindi natakot si Hinumaro kay Yoma at hinamon siya sa isang sumo match, ngunit pinagtawanan siya ng mga delinquent. Natakot si Shinyo, at nagmadaling lumapit kay Yoma upang humingi ng tawad at hinayla palayo si Hinumaro. Si Yoma talaga ang nangungunang top G ng paaralan, hindi matatalo dahil nag-aral siya ng karate at nanalo ng Kanto Championship noong middle school. Binago ni Hinumaro ang usapan at nagtanong tungkol sa ibang mga miyembro, ngunit ipinaliwanag ni Shinyo na siya lang ang miyembro ng sumo club sa Odachi High School. Napagtanto ni Hinumaro na mali ang paaralang pinasukan niya. Nagpaalam siya kay Shinyo at umalis upang hanapin ang paaralan na Ishigami, ngunit kahit papaano ay nakabalik siya sa Odachi. Nang paalis na sana siya, nakita niya si Shinyo na nakatayong tulala sa bakuran ng paaralan. Ang sumo ring na pinaghirapan niyang likhain ay nasira na ng mga delinkwenteng iyon kanina. Galit na sumugod si Hinumaro upang harapin si Yoma, ngunit napigilan siya ng kanyang mga allopiers. Hinamon niya si Yoma sa isang one-on-one match, ngunit mabilis na namagitan si Shinyo, na nagpapayo na huwag makisali sa isang taong katulad ni Yoma, nakasuklam-suklam at handang gamitin ang anumang paraan upang manalo. Upang protektahan si Hinumaro, maagap na pumunta si Shinyo sa gym upang humingi ng tawad kay Yoma. Ngunit hiniling ni Yoma na isuko ni Shinyo ang sumo para matapos na ang usapin. Hindi ito pinayagan ni Hinumaro. Pumunta siya sa gym ayon sa napagkasunduan at, nang makita siyang nakasuot lamang ng loincloth, sinimulan nila siyang kutsain at minamaliit. Tinanong ni Shinyo kung bakit siya pumunta at sinabi ni Hinumaro na responsibilidad niya iyon.
Ang isang taong iniiwan ang iba para sa kanilang sariling kapakanan ay hindi kailanman magiging isang yokozuna. Ang isang yokozuna ay dapat magkaroon ng matibay na kalooban, pinong pamamaraan, at matibay na katawan. Sa kasamaang palad, hindi malaki ang katawan ni Hinumaro, kaya't maaari lamang siyang makabawi sa pamamagitan ng hindi matitinag na determinasyon, kaya naman umaasa siyang hindi kailanman isusuko ni Shinyo ang sumo. Narinig ito ni Yoma at pumalakpak. Dahil sa kanyang pagkaantig, nagtakda siya ng tuntunin na kung makakatagal si Hinumaro ng 10 minuto, mananalo siya. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Yoma na mali ang kanyang nagawa. Upang makarating sa kinalalagyan niya ngayon, si Hinumaro ay nagsanay ng husto, na ginagawang kasing tigas ng bato ang kanyang buong katawan. Sunod-sunod na atake ang inilunsad ni Yoma, ngunit matatag si Hinumaro, namumula ang kanyang mga kamay, ngunit walang senyales ng pagsuko. Nagtipon ng mga estudyanteng nahuhuli sa mga klase sa gabi upang panoorin ang mga ito. Sa sumo, kung may anumang bahagi ng katawan maliban sa talampakan ang dumampi sa lupa, ito ay isang talo. Kaya, sinanay ni Hinumaro ang kanyang sarili na huwag mahulog, at kinutya pa si Yoma na lumalaban siya na parang babae. Ngayon, si Hinumaro naman ang aatake. Naglunsad siya ng isang galaw na nagpalipad kay Yoma ng ilang metro. Isang tama lang ay sapat na para talunin si Yoma. Isa siyang pambansang kayamanan na nanalo ng magkakasunod na kampyonato noong elementarya 3 taon na ang nakalilipas. Napakalakas niya kaya binigyan siya ng mga tao ng palayaw mula sa isang demonyo. Sinubukan ng mga delinkwenteng makipaggrupo kay Hinumaro ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno. May 15 minuto si Yoma ngunit hindi pa rin niya matalo si Hinumaro, habang isang galaw lang ang kailangan ni Hinumaro. Inamin ni Yoma ang pagkatalo at ibinalik ang practice room sa sumo club. Sinabi sa kanya ni Hinumaro na maaari siyang hamanin anumang oras. Gusto ni Hinumaro na maging pinakamalakas na estudyanteng sumo wrestler upang patunayan sa lahat na hindi mahalaga ang laki. Pipilitin niyang pumunta rito ang mga profesional na sumo wrestler at yumuko sa harap niya. Kinabukasan, nagkaroon ng kaganapan ang paaralan ng Odachi para mag-recruit ng mga miyembro para sa mga club. Nagsumikap si Shinyo na mag-recruit ng mga miyembro, ngunit walang gustong sumali sa kanyang sumo club. Pagbalik niya sa practice room, nadatnan niya si Hinumaro na naghihintay, na nag-anunsyo kay Shinyo na opisyal na siyang sasali sa club. Matapos sumali sa club, nag-ensayo si Hinumaro kasama si Shinyo buong hapon. Sa panahon ng pagsasanay, paulit-ulit na nabigo ang presidente ng club na si Shinyo, malinaw na walang kapantay si Hinumaro sa kabila ng pagsisikap niya. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Hinumaro na hindi naman talaga mahina ang pangulo, dahil masigasig niyang isinagawa ang mga pangunahing ehersisyo, na nagpapalakas sa kanyang mga binti at likod, na nagpapakita ng matibay na pisikal na pundasyon. Pagkatapos ng unang sesyon ng pagsasanay, nakaramdam si Hinumaro ng pananabik at sabik para sa paparating na paligsahan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sumo club, kasama na siya nakakasali lang, ay mayroon lamang 2 tao. Bagamat kailangan nila ng kahit 5 para lumahok sa mga kompetisyon, kailangan nila ng 3 pang miyembro. Mukhang nag-aalala si Shinyo, ngunit sinabihan siya ng bida na huwag mag-alala dahil may plano siya, na ginagarantiyahan na bukas ay hindi mabilang na miyembro ang darating para magparehistro. Simple lang ang kanyang plano, magluto ng masarap na palayok ng nilaga para makaakit ng mga tao. Samantala, si Yoma, ang kalaban ng bida mula sa nakaraang episode, ay nananaginip na matatalo siya ni Hinumaro, halos mahulog sa kanyang upuan sa takot. Napansin at tinutokso siya ng kanyang mga allipeers, na nakakuha ng isang titig na nagpatahimik sa kanila. Samantala, abala si Hinumaro sa paghahanda ng kanyang nilaga. Dahil gusto niyang maging masustansya ito, sagana niyang nilagyan ng bawang at protein powder, na nagresulta sa isang napakasamang lasa na walang makakain nito. Kahit ang mga pusa ay tatanggi dito. Maya-maya lang, isang second-year senpai ang lumapit at masiglang kinain ang nilaga ni Hinumaro, habang masiglang pinupuri ito. Ang malaking lalaking ito ay nagngangalang Kon Isaki, isang miyembro ng wrestling club. Nang hindi pa rin nakumbinsi ni Hinumaro at Shinyo ang sinuman na sumali sa sumo club, binigyan sila ni Kon Isaki ng mga tiket para manood ng performance show ng wrestling club, kaya iniwan nila ang kanilang booth at nanood.
Masigla ang performance ng wrestling club at nagpakita si Kon Isaki ng kahangahangang lakas. Isa siyang pambansang kampyon noong nakaraang taon. Matapos manalo, ipinakita pa niya sa kanyang kalaban kung saan siya nagkamali, tunay na isang masigasig na senpai. Nang makita ito, nagalit si Hinumaro, kaya inalis niya ang kanyang uniforme at lumapit upang hamanin si Kon Isaki sa isang laban sa pagitan ng wrestling club at ng sumo club. Ipinaalala ni Shinyo kay Hinumaro na habang ang pagkatalo sa wrestling champion ay magdudulot ng katanyagan sa sumo club, nagbabala rin siya na ang mga patakaran ng dalawang sport ay ganap na magkaiba at ang paglalapat ng mga ito sa kompetisyon ay hindi angkop. Sa wrestling, pagkatapos ng isang pinang move, nanganganib ang kalaban na makaranas ng isang nakakasawi na galaw na walang posibleng depensa. Sa sumo, ang kalaban na umaalis sa ring or humawak sa lupa gamit ang kanilang kamay ay natatalo. Nakikita ni Kon Isaki na medyo mahina ang sumo dahil hindi nito kayang pasakopan ang kalaban. Kaya, iminungkahi ni Hinumaro na makipagkumpetensya sila sa kanya gamit ang mga patakaran ng sumo at si Kon Isaki naman ay gumagamit ng mga patakaran ng wrestling upang matukoy ang kahusayan. Para sa pagiging patas, si Kon Isaki ay nakasuot ng sinturon na katulad ng sa mga sumo wrestler. Ang presidente ng Student Council, si Rina, ang magsisilbing referee para sa laban na ito. Nagsimula ang laban. Sumugod si Kon Isaki na parang kidlat, balak niyang ibagsak si Hinumaro, ngunit ang kanyang ulo ay itinulak diretso sa lupa ni Hinumaro gamit lamang ang isang kamay. Kung ito ang sumo, maaaring natalo na siya. Ngunit ayon sa mga patakaran ng wrestling, nagpatuloy ang laban, kaya tumayo si Kon Isaki at patuloy na lumaban. Pagkatapos ay sumugod si Kon Isaki upang gamitin ang kanyang espesyal na galaw sa wrestling upang talunin si Hinumaro, ngunit ang mga paa ni Hinumaro ay nanatiling matatag na parang bato. Walang wrestler ang may mas mahusay na balanse kaysa sa isang sumo wrestler. Para kay Kon Isaki, madaling maiangat ni Hinumaro ang isa sa kanyang mga binti, na nagiging sanhi ng kanyang pagkatumba dahil ang ibabang bahagi ng katawan ay hindi gaanong ginagamit sa wrestling. Pagkatapos ay pinakawalan ni Kon Isaki ang kanyang huling teknik, sinusubukang mapunta sa ilalim ni Hinumaro at ihagis siya sa balikat, ngunit ang lakas ng ibabang bahagi ng katawan ni Hinumaro ay hindi pa rin dapat paglaruan. Hindi lamang naging epektibo ang huling galaw ni Kon Isaki, kundi gumanti rin si Hinumaro ng isang kaliwang hagis na nagpatalsik sa kanya palabas ng bilog, na nagtapos sa laban. Ang presidente ng konseho ng estudyante, si Rina, ay mukhang hindi natuwa na makitang nanalo si Hinumaro. Balak sana niyang hatulan siya ng hindi patas ngunit hindi nagtagumpay. Gayunpaman, pagkatapos ng laban, nagpakita ng paghanga si Kon Isaki. Napagtanto niya na ang sumo ay isang kawili-wiling martial art at hiniling na sumali sa sumo club, dahil gusto niyang matutunan ang mga kasanayan sa pagsentro at mga atake sa kamay ng sumo upang maging isang mixed martial artist. Nang makita ito, itinuro ni Rina ang mukha ni Hinumaro, na nagsasabing hindi niya ito patatawarin, na nag-iwan sa lahat ng nasa paligid na nagtataka, iniisip na baka niloko siya nito. Habang paalis na ang grupo ni Hinumaro, isang first-year student na nakahanap ng kahangahangang laban ang tumakbo at humiling na sumali sa sumo club. Ang pangalan niya ay Mitsuhashi. Kung tungkol naman kay Rina, ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian si Hinumaro ay dahil kapatid siya ni Yoma at nais niyang maghiganti para dito. Kinabukasan, nang dumating sina Hinumaro at Shinyo sa silid ng pagsasanay, nadatnan nila itong nilinis ng mabuti ni Yoma, na gusto ring sumali sa sumo club. Nang makita ang takot ni Shinyo, agad siyang yumuko at humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa, umaasang papayagan siya ng mga ito na matuto ng sumo. Sina Kon Isaki at ang bagong estudyante sa unang taon na humiling na sumali kahapon ay nasaksihan ang eksenang ito at tinutokso si Yoma, na ikinahiya niya. Maya-maya, isang lalaking may itim na buhok at nakasalamin ang lumapit. Ang pangalan niya ay Kiruhita, isang dating kaibigan ni Hinumaro. Si Kiruhita ay isang estudyante sa Odachi na pumunta para makita ang kanyang kaibigan matapos marinig na nandito siya. Nag-aral din si Kiruhita ng sumo at gustong sumali sa sumo club, hindi bilang miyembro, kundi bilang isang coach, na nagbabala na sa ganitong bilis ay matatanggol sila sa unang round, kaya gagampanan niya ang papel ng paggabay sa kanila patungo sa pambansang paligsahan. Pagkalipas ng isang linggo,
dinala ni Kiruhita ang lahat sa isa sa mga nangungunang paaralan ng sumo, ang Eiga High School, para sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, maging ang presidente ng konseho ng estudyante, si Rina, ay dumating. Pagpasok pa lang nila sa silid ng pagsasanay ng Eiga, lahat ay namangha. Sa loob ay may mga matangkad at maskuladong binata. Walang makapaniwala na ang mga ganoon kalaki at matipunong tao ay mga estudyante lamang sa high school. Naniniwala si Kiruhita na kung ang isang mahinang paaralan tulad na Odachi ay gustong makipagkumpetensya sa pambansang paligsahan, dapat nilang harapin ang katotohanan tungkol sa kanilang mga kakayahan. At ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay ang magsanay kasama ang isang nangungunang koponan. Bago pumunta rito, masusing sinaliksik ni Kiruhita ang bawat miyembro ng club. Si Yoma ay may mahusay na pundasyon sa karate at nanalo sa Kanto Championship. Si Kon Isaki ay isang pambansang kampyon sa wrestling, at si Shinyo, kahit na kulang sa karanasan sa opisyal na laban, ay nakabuo ng matatag na pisikal na lakas at tibay sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Bihirang maglaro ng esports si Mitsuhashi, tumugtog lamang ng plauta noong siya ay 6 na taong gulang. Nagdududa si Yoma sa kakayahan ni Kiruhita at tumatangging magpagabay sa mga amateur. Ipinakilala ni Hinomaru na siya at si Kiruhita ay nasa parehong sumo dojo noong elementarya, ngunit hindi nakasali si Kiruhita. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanila na makakarating ang Odachi High sa mga nationals at para sa layuning iyon, magsasanay sila ng may mataas na antas para makakuha ng karanasan. Kahit si Mitsuhashi ay dapat lumahok dahil ang isang koponan ay nangangailangan ng minimum na 5 tao. Di nagtagal, dumating din si Rina. Nang makita ang kanyang kapatid, nagalit siya at sinimulan silang pag-alitan dahil sa pagpapasan kay Yoma ng napakaraming gamit. Ngunit ipinakita ng iba na lahat sila ay may dalang parehong mga bag na puno ng mga espesyal na mani ng Chiba. Dumating ang kapitan ng sumo club ng Eiga, si Yamaodo, upang salubungin sila. Isa siyang napakabait na tao at tila kilala niya si Hinomaru. Nang makita ni Rina ang kanyang kapatid na si Yoma na nakasuot ng sumo belt, namula ang mukha nito. Lumalabas na nahuhumaling siya sa kapatid. Hindi pa nga naririnig ng mga miyembro sa Eiga ang tungkol sa Odachi High at sinimulan nilang husgahan ang pangangatawan ng mga miyembro ng koponan ni Hinomaru. Sa unang laban, nakaharap ni Yoma ang isang napakalakas na kalaban. Nang magsimula na ang laban, bago pa man magawa ni Yoma ang anumang bagay, tinamaan siya ng sunod-sunod na hampas at madaling natalo. Hindi rin naman mas maganda ang laban ni Shinyo. Madali siyang itinumba ng kanyang kalaban. Nang makita ni Mitsuhashi ang kanyang kalaban ng ilang beses na mas malaki sa kanya, nanginag sa takot at malinaw na hindi siya kayang tapatan. Samantala, napansin ni Hinomaru ang isang lalaking may gray na buhok sa kalabang koponan na may maliit na pangangatawan na katulad ng sa kanya. Mabilis niya itong nakilala bilang si Shino, na nag-aral ng sumo kasama niya, at pinuntahan niya ito upang salubungin. Nang si Kon Isaki na ang may turn, bilang isang dating kampyon sa pambansang wrestling, madali niyang ginamit ang kanyang husay sa wrestling upang talunin ang kanyang kalaban. Samantala, pumunta si Shino sa gym upang ipaalam sa isang taong nagngangalang Kyuta na nandito si Hinomaru at nais niya itong pumunta sa practice room. Gayunpaman, tumanggi si Kyuta at sinabing uuwi na siya. Sa puntong ito, dumating na si Hinomaru at nakilala si Kyuta, na isa na namang pambansang kayamanan. Naalala ni Kyuta na minsan niyang nakaharap si Hinomaru sa isang paligsahan sa elementarya kung saan aksidenteng nabali ng kanyang superior na pangangatawan ang isa sa mga braso ni Hinomaru habang naglalaban. Hindi na pinayagang makipagkumpetensya si Kyuta pagkatapos noon, kahit na maraming bata ang nasusugatan sa sumo. Naniniwala ang ina ni Kyuta na kailangan lang niyang matutunang kontrolin ang kanyang lakas, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang ama, dahil sa palagay niya kung ang pambihirang talento ng kanyang anak ay nangangahulugan ng pagtuturo sa kanya ng pagtitimpi sa mga laban, mas gugustuhin niyang huwag itong hayaang makipagkumpetensya hanggat hindi siya nagiging propesyonal. Ginugulo pa rin si Kyuta ng pangyayaring ito. Hinamon siya ni Hinomaru, sinasabing mula pa noong elementarya, wala siyang naramdamang kapantay niya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Kyuta, sinunod ang kagustuhan ng kanyang ama. Natatakot siyang maulit ang kasaysayan, at mababali niya muli ang braso ni Hinomaru. Kaya, humakbang si Shino upang tanggapin ang hamon kapalit ni Kyuta.
Si Shino ay isa ring kampyon ng lightweight sa middle school, kaya hindi maaaring maliitin ang kanyang mga kasanayan. Nagtataka si Yoma dahil ang sumo ay mayroon ding mga weight class. Maraming amateur sumo competitions ang hinahati ayon sa timbang, ngunit ang mga inter-high at professional sumo competitions na gustong salihan ni Hinumaro ay hindi gumagawa nito. Bagamat ang mas maliliit na tao ay karaniwang nasa kawalan, kahit na walang weight class, nakarating pa rin si Shino sa national quarterfinals noong nakaraang taon, na ikinagulat ng lahat. Nahadlangan din si Shino ng kanyang maliit na tangkad noong middle school. Ngunit hindi tulad ni Hinumaro, maaga niyang nakamit ang tagumpay dahil mayroon siyang sariling paraan upang malampasan ang kanyang kahinaan. Para kay Hinumaro, na sanay makipaglaban sa malalaki at malalakas na wrestler, si Shino ay magiging isang napakalakas na kalaban. Nagsimula ang laban at nagmadali sina Hinumaro at Shino na mag-atake. Sinadya ni Shino na umatake ng mababa laban kay Hinumaro, isang estratehiya na nakatulong sa kanya na manalo sa mga lightweight division. Pagkatapos ay naglunsad si Hinumaro ng sunod-sunod na atake, na napilitan si Shino na patuloy na umatras upang umiwas. Pagkatapos ng ilang pabalik-balik, sa wakas ay hinawakan ni Hinumaro ang sinturon ni Shino at itinaas ito. Sinamantala ang pagkakataon, agad na nagsagawa si Shino ng isang outside leg lock, sinusubukang ihulog si Hinumaro, ngunit lumaban siya. Pagkatapos ay hinigpitan ni Hinumaro ang kanyang kapit at pinakawalan ang kanyang Demon Wheel technique, na sinundan ng kanyang Demon Storm, ngunit matatag pa rin si Shino. Nang makitang hindi epektibo ang parehong pamamaraan, pinagsama ni Hinumaro ang Demon Wheel at Demon Storm upang malikha ang kanyang ultimate technique, ang 100 Demon's Throw, matagumpay na natalo ang kanyang kalaban at naangkin ang tagumpay. Matapos talunin si Shino, hinamon ni Hinumaro si Kyuta. Nang makitang mas lumakas si Hinumaro kaysa sa batang dating kilala niya, pumayag siyang pumasok sa ring. Nagsimula ang laban at nagbanggaan sila. Napaatras si Hinumaro at sinundan ito ni Kyuta ng isa pang atake na nagpaatras sa kanya ng ilang metro. Sumugod si Hinumaro para sa kontra-atake, ngunit ang kanyang braso ay nasabit sa parehong kandado na pumutol dito ilang taon na ang nakalilipas. Si Kyuta ay naging napakawalang awa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot, balak gamitin ang teknik ng pagbali ng braso para manalo. Nagpumiglas si Hinumaro na makalaya, sumugod upang umatake muli, ngunit sinalungat siya ng pagtulak ng braso ni Kyuta. Nagawa niyang hawakan ang sinturon ni Kyuta, at mahigpit silang naghawak sa isa't isa. Ang susunod na galaw ang magtatakda ng mananalo. Habang nag-aalab ang kanilang kapwa fighting spirits, pinakawalan ni Hinumaro ang kanyang 100 Demon's Throw habang si Kyuta naman ay gumanti gamit ang kanyang Great Serpent Slash technique. Nang umabot na sa sukdulan ang laban, biglang sumugod ang isang guro para pigilan ang mga estudyante. Nang maghapon, lahat sila ay umuwi sa isang madilim na kapaligiran. Itinuring ni Kiruhita na kahangalan ang estilo ng pakikipaglaban ni Hinumaro, ngunit kahit papaano ay nababagay ito sa kanya at sinabing tuturuan niya si Hinumaro kung paano manalo gamit ang kahangalan na estilo na iyon. Kinabukasan, umupa si Kiruhita ng bangkang pangisda para sa lahat upang magsanay ng balanse sa dagat. Sina Hinumaro at Konisaki ay abala sa pag-aani ng damong dagat habang si Yoma ay nahihilo sa dagat, ang kanyang mukha ay namumutla at hindi makatayo ng maayos. Si Mitsuhashi ay lalong nanghina, hindi makatiis at samuka sa dagat, na agad na nagdulot sa kanya ng pagsaway mula kay Konisaki dahil sa pagdumi sa kapaligiran. Ang bangka ay patuloy na umaalon sa bawat alon, na nagpapahirap sa pagpapanatili ng balanse. Kaunting kapabayaan lamang ay magiging sanhi ng kanilang agarang pagkatumba. Ang pangunahing punto ng sumo ay ang pagkawala ng balanse ng kalaban. Kaya, ang pagsasanay na tulad nito ay nakakatulong upang mapataas ang balanse at katatagan. Inaangkin ng matalinong si Konisaki na alam niya ang layunin ng paglalakbay na ito, ang pag-aani ng damong dagat ay maaaring gayahin ang paghawak sa Moashi belt sa sumo, ngunit mariin itong itinanggi ni Kiruhita. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, biglang tinanong ni Kiruhita si Hinumaro tungkol sa nakaraan. Sa isang pag-uusap sa telepono, tinanong ni Kiruhita kung interesado pa rin si Hinumaro sa sumo. At syempre, matatag na pinagtibay ni Hinumaro na interesado siya. Gusto ni Hinumaro ang sumo dahil gusto pa rin niyang patunayan ang lakas ng estilo ng Yokozuna na kanyang sinusunod.
Sinabi ni Kiruhita na hindi pa nananalo si Hinomaru simula nang magsimula sa middle school, at bagamat kawili-wili ang kanyang estilo ng Yokozuna, may mas epektibong paraan. Ang pagsasanay lamang ng husto ay hindi nangangahulugang magtatagumpay ka. Maging ang guro ni Hinomaru na si Yamaudo ay minsang nagsabi nito. Noong middle school, habang nagsasanay, si Hinomaru ay palaging sinusuri ng ibang mga estudyante tungkol sa laki ng kanyang katawan. Sinabi ni Hinomaru na gagamitin niya ang paraan ng pag-atake ng guro at magsusuot ng isa pang sinturon ng Yokozuna. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Teacher Yamaudo na magsanay pa ng 3 taon at pagkatapos ay babalik. Kahit ngayon, nananatili pa rin si Hinomaru sa estilo ng pakikipaglaban na iyon, hindi nagbabago. Habang naglalaro sa kanyang telepono, aksidenteng natagpuan ni Kon Isaki ang mga kinakailangan upang maging isang propesyonal na sumo wrestler. Ang minimum na kinakailangang taas ay 167 cm, na nangangahulugang kahit gaano pa siya magsanay, hindi kailanman maaaring sumali si Hinomaru sa mga propesyonal na kompetisyon. Sa puntong ito, inayos ni Kiruhita ang magkakahiwalay na schedule ng pagsasanay para sa bawat tao, inaayos ang mga detalye ayon sa kakayahan at kahinaan ng bawat miyembro. Nagtaka si Mitsuhashi kung bakit hindi nagsasanay si Kiruhita kung sumasali rin siya sa kompetisyon. Ngunit ipinaliwanag ni Kiruhita na hindi siya sasali. Sa halip, magko-coach siya upang kahit ang mga baguhan tulad ni Mitsuhashi ay matalo ang iba. Ang unang laban ay sa pagitan ni Mitsuhashi at Yoma. Sa simula pa lang, sumugod si Yoma, at umatake kay Mitsuhashi ng sunod-sunod. Ngunit sa isang pagbukas lamang, matagumpay na nawalan ng balanse si Yoma, bumagsak sa lupa, at nagwagi si Mitsuhashi. Nagpakita ng kawalang kasiyahan si Yoma, ngunit matapos marinig ang pagsusuri ni Kiruhita sa kanyang kahinaan, na ang kanyang mga hampas ay naglagay ng lahat ng lakas ng kanyang katawan sa itaas na bahagi ng katawan, na nagiging dahilan upang hindi siya masuportahan ng kanyang mga binti, kaya ang pag-iwas lamang ay magiging sanhi ng pagkawala ng balanse niya, naunawaan niya. Sumunod ay si Kon Isaki. Bilang isang pambansang kampyon sa wrestling, medyo may kumpiyansa siya. Gayunpaman, noong nagsisimula pa lamang ang laban, nagsagawa si Mitsuhashi ng isang inner ankle sweep na naging dahilan upang mawalan ng balanse si Kon Isaki at mahawakan ang lupa gamit ang kanyang kamay. Patuloy na itinuro ni Kiruhita na ang kahinaan ni Kon Isaki ay nasa ibabang bahagi ng kanyang katawan, na karaniwan sa mga wrestler. Ang tanging maaasahan sa puntong ito ay si Shinyo. Sa katunayan, natiis niya ang unang atake ni Mitsuhashi. Ngunit pagkatapos siyang sanayin ni Kiruhita, inayos ni Mitsuhashi ang kanyang pamamaraan at matagumpay na naihagi si Shinyo, na humanga maging si Hinomaru. Itinuro ni Kiruhita na ang kahinaan ni Shinyo ay habang napakalakas ng kanyang lakas ng binti, ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay mahina. Kaya, sa sandaling makalapit ang isang kalaban, siya ay nasa kawalan. Ang tumpak na pagsusuri ni Kiruhita ay nagpahanga sa kanya kay Yoma. Gayunpaman, pinuna ni Kiruhita na walang sinumang nakikipagkompetensya sa mga pambansang paligsahan ang dapat magkaroon ng mga halatang kahinaan tulad nila. Kaya naman narito siya upang sanayin ang lahat na maging mga espesyal na sumo wrestler na kayang tapusin ang mga kalaban sa isang galaw lamang, upang ipakita sa lahat na hindi lamang siya nagsasalita kundi mayroon din siyang tunay na kasanayan. Hinamon ni Kiruhita si Hinomaru at nagpalit ng damit. Matindi ang laban at nag-aalab ang diwa ng pakikipaglaban ni Hinomaru. Ipinahayag niya na hindi siya magpapabaya kay Kiruhita. Si Kiruhita, na nakayuko ang hinog na trigo, ay pinayuhan si Hinomaru na huwag maging arrogant. Nagsimula ang laban at si Kiruhita, na parang gagamba, ay sumugod. Napilitan si Hinomaru na makipaglaban sa ibabang bahagi ng katawan at hinaranggan ang kanyang direktang pagsalakay. Si Hinomaru, gamit ang kanyang estilo ng Yokozuna, ay patuloy na naglunsad ng malalakas na pag-atake, na itinutulak si Kiruhita pabalik. Ngunit ipinakita ni Kiruhita kay Hinomaru kung bakit siya ang guro. Sa pamamagitan lamang ng isang paghawak sa braso at pagbabago ng posisyon, muntik nang mapilitan ni Kiruhita si Hinomaru na sumugod palabas dahil sa inertia. Patuloy na nagpupumiglas ang dalawa. Gumamit si Hinomaru ng isang teknik na pinagsasama ang isang hagis at pag-ikot ng katawan, na lumikha ng ultimate na 100 Demon's Throw technique upang matamba si Kiruhita.
Gayunpaman, ginamit din ni Kirihito ang parehong 100 Demons Throw technique gaya ni Hinamaru, na sinamahan pa ito ng isang leg sweep, isang 3-move combo na nagpatalo kay Hinamaru. Pagkatapos ng laban, ay nalalaya ni Kirihita ang sarili sa kanyang mga kamay, huminga ng malalim. Bagamat mas malakas ang 3-move combo kaysa sa 2-move combo, ito ay lubhang mapanganib dahil kapag naisagawa na, wala nang pagbabalik. Kung hindi ito magtagumpay, wala nang pagkakataong itama ang pagkakamali. Pagkatapos, sinabihan ni Kirihita ang lahat na magpatuloy sa pagsasanay habang papunta siya sa changing room. Nang mapansin ni Mitsuhashi na nakalimutan ni Kirihita ang kanyang salamin, hinabol siya at aksidenteng nakita siyang gumagamit ng oxygen tank para huminga. Lumalabas na ang dahilan kung bakit hindi nakikikompetensya si Kirihita ay dahil mahina ang kanyang baga. 20 segundo lang ang kaya niyang lumaban. Kung lalampas siya sa 20 segundo, para siyang nalulunod. Nangangahulugan ito na hindi makakatagal si Kirihita sa isang paligsahan kung saan maraming laban ang nilalabanan sa isang araw. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa sumo, nagpa siya siyang maging isang coach. Bukod pa rito, sinusubaybayan ni Kirihita at alam niyang masigasig na nagsasanay si Mitsuhashi pagkatapos ng oras ng pagsasanay sa paaralan at tahimik na kinilala ito. Sa labas, nagtataka si Yoma kung bakit nag-eensayo pa rin si Hinamaru kahit hindi niya natutugunan ang mga kinakailangan para sa propesyonal na kompetisyon. Ipinaliwanag ni Kirihita na kahit hindi niya natutugunan ang mga pamantayan para sa mga propesyonal na paligsahan, may paraan pa rin para makalahok. Kung mananalo sila sa paligsahan sa high school, katumbas ng isang amateur na paligsahan, iimbitahan silang lumahok sa Japan National Championship. Bukod dito, ang pinakasikat na wrestler ay hindi kailangang pumasa sa pisikal na pagsusulit at makakasali pa rin sa kategoryang Makashida. Gayunpaman, hindi madali ang landas na ito, dahil maraming iba pang malalakas na tao ang itinuturing na pambansang kayamanan sa buong Japan. Sa kabilang banda, humingi ng tawad si Kyuta sa kanyang ama dahil sa pakikipagkompetensya bago naging propesyonal. Gayunpaman, ang kanyang ama, sa halip na pag-alitan siya, ay tinanong si Kyuta kung ano ang nararamdaman niya. Ang laban kay Hinamaru ay nagpaalala kay Kyuta kung gaano niya kamahal ang sumo. Gusto niyang talunin ang lahat at maging pinakamalakas na high school sumo wrestler, at pagkatapos ay magbigay ng karangalan sa kanyang pamilya. Nang marinig ito, napangiti ang kanyang ama dahil ito ang unang pagkakataon na ipinahayag ng kanyang anak ang kanyang mga kahilingan. Pagbalik sa Odachi High School, opisyal na kinilala ng mga miyembro si Kirihita bilang kanilang coach. At inanunsyo rin niya na simula bukas, haharap sila sa isang napakasamang pagsasanay. Kinabukasan, pumunta si Rina sa practice room ng sumo club gaya ng dati upang imbitahan ang kanyang kapatid na umuwi ng magkasama pagkatapos ng klase. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, nakita niya ang isang tao na gumagalaw sa harap ng isang tangke ng isda, dalawa pa ang nakahiga sa sahig na patuloy na gumagawa ng sit-up, at si Yoma, ang kanyang kapatid, na naglalaro ng isang maliit na bola ng pingpong na nakatali sa isang tali. Mukhang kindergarten ang buong silid. Sa unang tingin, inakala ni Rina na lahat sila ay gumagawa ng mga walang kabuluhang bagay. Ngunit sa katotohanan, ang bawat aksyon ay bahagi ng plano ng pagsasanay na maingat na inayos ni Kirihita. Ang bolang pingpong na ginagamit ni Yoma sa pagsasanay ay hindi lamang para sa paglalaro kundi isang ehersisyo upang matulungan siyang mapabuti ang kanyang balanse at reflexes, lalo na ang pagsasanay sa mga kalamnan ng binti at likod upang maiwasan ang pagkatulak palabas ng plataporma ng pakikipaglaban. Ang paggalaw ni Konisaki sa harap ng tangke ng isda ay mukhang kakaiba, ngunit ang totoo ay ginagayan niya ang mga paggalaw ng isda sa tubig. Ang mga nababaluktot at makinis na paggalaw na ito ay halos kapareho ng mga kinakailangang paggalaw sa sumo ring. Ang paghawak ni Shinyo at Mitsuhashi ng tubig sa kanilang mga bibig ay para sa pagsasanay sa pagkontrol ng hininga, na tumutulong upang maging matatag ang paghinga at mas mahusay na makontrol ang katawan habang nakikipagkompetensya. Hindi maintindihan ni Rina kung bakit sila makikinig sa isang taong nakaupo lamang at hindi kailanman nagsasagawa ng anumang praktikal na pagsasanay. Bagamat sa una ay hindi rin gusto ni Yoma si Kirihita, naunawaan niya na talagang seryoso si Kirihita tungkol dito matapos niyang makitang yumuko ito para sa lahat. Sinasabi sa kanya ng likas na ugali ni Yoma na sa pagsunod kay Kirihita, tiyak na lalakas siya.
Masyadong pabago-bago ang galaw ni Hinumaro, kaya natalo siya ni Shinyo. Sa ngayon, lubos nang nagtiwala ang lahat sa kakayahan ni Kiruhita sa pamumuno. Pagkatapos ng pagsasanay sa araw na iyon, nakakagulat na tinawag ni Kiruhita ang lahat upang ipahayag ang isang bagong plano. Dahil papalapit na ang opisyal na kompetisyon, kailangan nila ng isang practice match upang masubukan ang mga resulta ng kanilang pagsasanay sa Ishigami High School. Kilala ang Ishigami High School bilang isang napakalakas na kalaban. Kasama pa sa kanilang koponan ang isang Yokozuna sa antas ng middle school at isang figure na kilala bilang isang pambansang kayamanan na nagngangalang Mikazuki. Tuwang-tuwa si Hinumaro dahil susubukan na niya ang kanyang pinahusay na teknik sa 100 Demons Throw, ngunit binigyan siya ni Kiruhita ng address sa ibang lugar dahil doon siya kailangang magsanay. Kinabukasan, lahat sila ay pumunta sa Ishigami High School. Ang mga gate ng paaralan ay natatakpan ng graffiti, na nagbigay sa lugar ng magulo at mapanganib na kapaligiran. Dahil bumagsak lang si Kon Isaki sa kanyang midterm exam noong nakaraang araw, hindi siya sasali ngayon. Bigla, nagpakita ang isang grupo ng mga delinkwenteng may asol at pulang buhok, na nagbabanta sa grupo ni Kiruhita. Nang malapit na silang manggulo, isang binata ang lumapit at pinigilan ang may buhok na blonde, na sinasabing, mga bisita sila ng sumo club. Nang marinig ang pagbanggit ng sumo club, agad na nagbago ng saloobin ang mga delinkwenteng iyon at tumakbo palayo, naiwan ang kanilang mga tsinelas. Pagkatapos ay dinala ng binata na may berde na buhok ang lahat sa silid ng pagsasanay ng sumo. Doon, nakasalubong ng grupo ni Kiruhita ang matangkad at maskuladong mga binata na parang mga bloke ng kalamnan na naglalakad, na nagbubuhat ng gulong na may bigat na 150 kg. Mga unang taon pa lamang sila ngunit mayroon na silang napakalaking kalamnan. Alam din ng mga tao roon ang reputasyon ni Hinumaro dahil tinalo niya si Kyuta. Ngunit nang malaman nilang wala si Hinumaro ngayon, nagpakita sila ng paghamak at ayaw makipaglaban sa grupo ni Kiruhita. Sa kanilang mga mata, ang grupo ni Kiruhita ay mukhang napakaliit at mahina kumpara sa pamantayan ng mga higanteng wrestler doon. Sa sandaling iyon, biglang gamulong ang isang higanteng gulong patungo sa kanila. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Instinctively na sumugod si Shinyo, gamit ang kanyang buong katawan upang harangan ang pagbangga. Ang mga matang nagpakita ng paghamak noon ay napalitan ng pagkamangha, at pumayag ang sumo club ng Ishigami High School na magsanay kasama nila. Pagbalik sa Odachi High School, si Kon Isaki, nakatatapos lang mag-aral, ay papasok na sana sa silid ng pagsasanay ng sumo nang matuklasan niya ang isang kakaibang lalaki na nakaupo roon. Ang kapaligiran sa paligid ng lalaking ito ay naglalabas ng panganib, na nagpaingat kay Kon Isaki. Ngunit nang makalapit siya, natuklasan niyang natutulog ang lalaki. Dahil sa inis sa casual na ugali na ito, nagpa siya si Kon Isaki na lapitan at sampalin siya ng sapat na lakas para magising siya. Ang pangalan ng estranghero ay Araki mula sa Ishigami High School. Pumunta siya upang mag-scout ng sumo club ng Odachi High School. Nang marinig na natalo ni Hinumaro si Kyuta at gusto niya itong makilala, sumugal si Kon Isaki at sinabing siya si Hinumaro. Nang marinig ito, umalis si Araki na dismayado, sinasabing kung ito ang tunay na Hinumaro, mukhang hindi siya sapat ang lakas at ang pagkatalo kay Kyuta ay malamang na swerte. Nasaktan ang pride ni Kon Isaki, at hindi niya napigilan ang pagkadismayang ito, kaya hinamon niya si Araki sa isang laban. Sa Ishigami High School, walang pagod na nagsasanay ang grupo ni Kiruhita. Ang kanilang unang laban ay sa pagitan ni Yoma at ng isang lalaking may bigat na 166 kilograms. Dahil sa ehersisyo ng ping-pong ball na itinuro ni Kiruhita, madaling naitugma ni Yoma ang kanyang mga atake sa mga galaw ng kalaban. Gayunpaman, hindi pa rin biro ang pagkakaiba ng timbang sa aktwal na kompetisyon. Natamba si Yoma ng kanyang kalaban sa isang galaw lamang. Samantala, nagsimula na rin ang laban ni Kon Isaki at Araki. Pagkatapos ng ilang palitan ng salita, mabilis na napagtanto ni Araki na ang kalaban sa harap niya ay hindi maaring ang Hinumaro na hinahanap niya. Sa katunayan, pareho silang mga wrestler. Ang laban ni Kon Isaki at Araki ay kalaunan ay itinigil dahil natuklasan sila ng seguridad. Bago umalis, nangako si Araki na magkakaroon ng isa pang laban kay Kon Isaki balang araw. Ang susunod na laban sa Ishigami ay sa pagitan ng kapitan ng koponan na si Shinyo at national treasure na si Mizuki.
Natatakot si Shinyo na harapin ang isang napakalakas na kalaban, ngunit hinikayat siya ni Kiruhita, na sinasabing kung makakasabay siya kay Hinomaru habang nagpa-practice, walang dapat ikatakot. Nagsimula na ang laban. Sumugod si Shinyo, balak sanang agawin ang Moashi belt ni Ms. Oki para makontrol ang laban. Ngunit madaling nakaiwas si Ms. Oki dahil sa kanyang bilis. Hindi man lang mahawakan ni Shinyo si Ms. Oki at pinaglalaroan na parang pas ang naglalaro sa daga. Magaan ngunit nakakasawi ang mga hampas ni Ms. Oki. Nalock ang braso ni Shinyo ng isang outer hand grip technique na nakatarget sa kasukasuan ng kalaban. Ang atakeng ito ay nagparamdam kay Shinyo ng sobrang sakit kaya hindi siya makahinga. Ngunit dahil sa ehersisyo sa paghawak ng tubig na sinanay sa kanya ni Kiruhita, kaya pa rin niyang tiisin at sinubukang mag-counterattack. Gayunpaman, masyadong halata ang pagkakaiba sa level. Agad na pinakawalan ni Ms. Oki ang kanyang half-moon technique, na madaling nagpatalsik kay Shinyo palabas ng ring. Matapos ang tagumpay, nagpadala si Ms. Oki ng isang hamon kay Hinomaru. Sa oras na ito, nakarating na si Hinomaru sa Shibakiyama, isang lugar na sikat sa pagsasanay ng pinakamalakas na wrestler, na kilala sa mga malaimpyernong regiment sa pagsasanay nito. Sa loob ng Shibakiyama Dojo, ang malalaking sumo wrestler ay nagsasanay sa isa't isa. Si Master Shiba, gamit ang kanyang mapagmasid na mata, ay nakaupo at pinapanood ang mga galaw ng mga wrestler. Naisip ng mga wrestler doon na ang kanilang master ay hindi pangkaraniwang masayahin ngayon dahil isang babaeng estudyante na nagngangalang Sasha ang nakaupo at nanunood. Ngunit ito ay dahil sa pakikilahok ng isang estudyanteng tinatawag na trump card ng Odachi High School. Si Master Shiba, na nakasuot ng salaming pang-araw, ay nakaupo ng balisa, sabik na makita ang mga kakayahan ng binata na may kumpiyansang inaangkin ni Kiruhita na magiging isang dekalidad na sumo wrestler. Sakto, pumasok si Hinomaru. Dahil sa kanyang hitsura na napakaliit, nagkamali si Master Shiba na inakala na siya ang assistant ni Hinomaru. Matapos marinig ang kanyang sinabi na siya nga si Hinomaru, hindi makapaniwala si Master Shiba na ang lalaking ito ay 152 cm lamang ang taas at tila nalulungkot. Ngunit dahil nandito na siya, sumali si Hinomaru sa pagsasanay. Habang pinagmamasdan ang mga galaw ni Hinomaru, isang senpai ang lumapit at pinuri ang kanyang mga galaw ng paa, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Teruhara, isang dating sumo wrestler sa high school, at sinabihan siyang huwag magpigil. Medyo nakaramdam ng tensyon si Hinomaru, habang naramdaman ni Sasha na gumaan ang kapaligiran simula nang dumating siya. Kahit nandito si Hinomaru, tila normal lang ang mga sumo wrestler, na tila minamaliit siya dahil sa pagsasanay niya ng sumo dahil lang sa gusto niya ito. Sa puntong ito, isang wrestler ang lumapit kay Hinomaru at inanyayahan siyang maglaro ng isang laro na tinatawag na Shibakiyama Challenge na sinalihan ng lahat ng nagsanay dito. Ang patakaran ng larong ito ay kung maitutulak ni Hinomaru ang isa sa mga wrestler palabas ng ring, makakatanggap siya ng isang kamisete bilang souvenir. At syempre, hindi siya natatakot kahit kanino. Ang unang umakyat ay si Teruhara. Naisip ni Teruhara sa kanyang isipan ang isang senaryo kung saan kukutsain niya ng kaunti si Hinomaru at pagkatapos ay hahayaan siyang manalo, ngunit inutusan siya ni Master Shiba na lumaban ng seryoso. Nagsimula ang laban. Sumugod si Hinomaru, sinugod si Teruhara Senpai, at itinulak siya. Nang makapag-react na siya, ang kanyang paa ay nasa labas na ng ring. Nagbiro si Hinomaru na talagang gusto niya ang mga souvenir dito, ngunit gusto rin ito ng kanyang mga kaibigan, kaya umaasa siyang papayagan siya ng master na lubos na maranasan ang lahat ng mga pagsasanay sa Shibakiyama. Samantala, tumigil na sa pagsasanay ang grupo ni Kiruhita at nagpapahinga. Nagtaka silang lahat kung bakit pinili ni Kiruhita ang Shibakiyama Dojo. Sa mga profesional na lupon, ang Shibakiyama ay itinuturing na pinakamahigpit na dojo sa pagsasanay. Sikat dahil sa isang master na may nakakatakot at sumasabog na mga atake, na binyansagang paputok, siya ay isang taong minsang nagpahirap kay Yokozuna Yamakuni ng husto noong kanyang kasagsagan gamit ang estilo ng pakikipaglaban na katulad ng kay Hinomaru, maliit ngunit palaging mas gusto ang direktang mga atake. Ang dahilan kung bakit pinili ni Kiruhita ang Shibakiyama ay dahil gusto niyang makita kung ano ang mararamdaman ng master na iyon kapag nakita niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Hinomaru. Sa kabilang banda, tinatalo ni Hinomaru ang sunod-sunod na kalaban.
Sa ngayon, napagtanto na ni Master Shiba na masyado niyang minamaliit si Hinomaru. Sa kabila ng mga pagkabigo, hindi siya sumuko, at ang kanyang pagkahilig ay kumalat pa sa iba pang mga wrestler. Natuklasan ni Sasha na palihim na pinapanood ni Norihiro Senpai ang pagsasanay ni Hinomaru, at tinawag siya ni Master Shiba na lumabas. Hanggang ngayon, si Hinomaru ay nakikipaglaban lamang sa mga pangalawa at pangatlong antas na wrestler. Sa mundo ng sumo, 70 tao lamang sa ranggo ng Juryo pataas ang pinapayagang magtali ng kanilang buhok sa estilo ng Oicho at tawagin ang kanilang sarili na lihim. Tanging mga secretary lamang ang pinapayagang magsuot ng puting moashi belt habang nagsasanay, at isa na rito si Norihiro. Gayunpaman, nang ahas si Hinomaru na hamanin si Norihiro. Sinubukan siyang pigilan ng ibang mga wrestler, ngunit nakakagulat na sinabi ni Norihiro na gusto rin niyang labanan si Hinomaru. Nagsimula na ang laban. Sumugod si Hinomaru para umatake, ngunit hindi man lang gumalaw si Norihiro. Sa isang galaw lang, madali niyang naipit si Hinomaru sa lupa. Sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang tunay na malakas na kalaban, masiglang humiling si Hinomaru ng sunod-sunod na hamon. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa pangangatawan at kakayahan. Hindi niya matatalo si Norihiro. Aalis na sana si Norihiro, iniisip na ang karagdagang pakikipaglaban ay mag-aaksaya lamang ng oras. Ngunit gusto siyang hamanin muli ni Hinomaru dahil isang araw lang siya rito. Naramdaman ni Norihiro na matigas ang ulo ni Hinomaru. Kahit na mabaigo siya, walang dapat ikahiya. Ang isang taong katulad niya ay magiging lubos na matagumpay sa kapaligiran ng sumo sa high school. Ngunit nadama ni Hinomaru na hindi sapat ang pagiging lubos na matagumpay. Magiging isang Yokozuna siya tulad ni Norihiro. Itinuring ni Norihiro na biro ang pangarap ni Hinomaru na maging isang Yokozuna, dahil naiintindihan niya kung gaano kahaba at kahirap ang landas na iyon. Pumayag si Norihiro sa isa pang laban, ngunit ang kanyang mga mata ay naging malamig at matalas. Napagtanto rin ni Hinomaru na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang diskarte sa labanan. Dahil wala siyang mga kasanayan na maaaring makadaig kay Norihiro, inayos niya ang kanyang posisyon sa paghahanda sa pinakamababang posisyon. Nagsimula ang laban. Inilunsad ni Norihiro ang isang direktang atake sa mukha ni Hinomaru, ngunit ginamit ni Hinomaru ang kanyang mga tuhod bilang panangga upang masipsip ang atake upang makayanan pa rin niya ang kanyang paghawak. Naalala ni Hinomaru ang mga naunang salita ni Norihiro. Ang kanyang mukha at kalooban ay naging mas malakas, na may isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na bumubulwak sa loob niya. Sumugod si Hinomaru na parang isang nagliliyab na demonyong apoy, hinawakan ang sinturon ng moashi ni Norihiro, at inihagis siya, na naging dahilan upang ang lahat sa paligid ay hingal na hingal. Ngunit nang hamupa ang alikabok, ang nakahiga sa lupa ay si Hinomaru. Nauna siyang itinulak ni Norihiro. Bagamat ang kanyang tuhod ay dumampi rin sa lupa dahil malapit na siyang magtagumpay, nakaramdam ng matinding galit si Hinomaru. Nangako si Norihiro na makikipagkita ulit sa kanya bukas para makita ang iba pa niyang magagawa. Samantala, nakabalik na sa paaralan ang grupo ni Kiruhita. Sinabi sa kanila ni Kon Isaki na may dumating na isang lalaking nagngangalang Araki mula sa Ishigami High. Tinawagan ni Hinomaru si Kiruhita upang ipaalam sa kanya na mananatili siya ngayon sa dojo ng Shibakiyama upang magsanay para bukas. Para sa hapunan ng gabing iyon, si Hinomaru ay binigyan ng isang palayok ng tunay na nilagang tiyankab na nagpalaway sa kanya. Naupo si Hinomaru sa tabi ni Sasha, kasama ang isang grupo ng mga sumo wrestler na nakatayo at naghihintay sa likuran nila. Alam din nila na si Hinomaru ay isang pambansang kayamanan na nakaharap kay Kyuta, at nang marinig ang terminong pambansang kayamanan, lahat sila ay nagulat. Kamakailan lamang, naging mainit na paksa si Kyuta. Pinag-usapan ng mga tao kung gaano kabilis siyang tataas sa ranggo kung makikipagkompetensya siya ng propesyonal. Tinanong ni Norihiro si Hinomaru kung sino ang mas mahusay sa pagitan niya at ni Kyuta. Hindi sinabi ni Hinomaru kung sino ang mas mahusay, ngunit sinabi na kapag nakikipaglaban kay Kyuta, mas mahusay siya kaysa noong nakikipaglaban kay Norihiro, na nagpapatawa sa lahat sa paligid. Sa mga sumunod na araw, nanirahan, nagsanay, at nakipagsaya si Hinomaru kasama ang lahat sa Shibakiyama Dojo, mga sandaling labis siyang natuwa na hiniling niya na sana'y magtagal sila magpakailanman. Isang gabi, nakarinig si Sasha ng ingay at nagising.
Paglabas niya, nadatnan niya si Hinomaru na nag-iisa sa pagsasanay. Casual silang nag-uusap. Pumupunta rito si Sasha noong mga araw na walang pasok para panoorin ang pagsasanay ng kanyang kapatid. Itinanong ni Sasha ang parehong tanong na itinanong ng kanyang kapatid na si Norihiro kanina. Hindi pinayagan ng kanyang tingin si Hinomaru na umiwas. Kaya tapat niyang inamin na syempre mas magaling si Norihiro. Ngunit kung maglalaban sina Kyuta at Norihiro, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Sa sandaling ito, lumabas si Master Shiba, na natutulog, at sinabing makikipaglaban siya kay Hinomaru. Hindi lahat ay nakakakita sa kanya na mag-alis ng damit ng ganito, kaya dapat itong pahalagahan ni Hinomaru. Hindi maintindihan ni Hinomaru kung bakit nagsusumikap ang master para sa isang wrestler na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan para sa propesyonal na kompetisyon. Noong nakaraan, ang master ay binatikos din dahil sa pagiging maliit at walang pag-asa. Ngunit nagsikap pa rin siyang maging isang Yokozuna. Bagamat hanggang ranggo lang ng si Wake ang narating niya, naipasa na niya ang pangarap na iyon kay Norihiro. Ngunit mayroon siyang isa pang pangarap, ang makita ang isang maliit na tao na maging isang Yokozuna. Kaya gusto niyang matupad ni Hinomaru ang pangarap na iyon. Sa madaling salita, talagang gusto ng master si Hinomaru. Ang pag-uusap sa labas ay nagpagising sa iba pang mga sumo wrestler. Dahil gising na sila, nagsimula na silang lahat sa pagsasanay. Di nagtagal, natapos na ang mga araw ng pahinga. Kinailangan ng umalis ni Hinomaru at Sasha. Nangako siya na kung mananalo ang kanilang paaralan ng maraming laban, magkikita sila sa pambansang paligsahan. Determinado si Hinomaru na maging isang Yokozuna sa high school. Hiniling ni Sasha sa kanya ang swerte, ngunit sinabing magiging mahirap ito dahil sasali rin ang kanyang kapatid. Naging mausisa si Hinomaru tungkol sa paaralan kung saan si Sasha ang tagapamahala ng sumo club. Nang marinig ang pangalang Hakiro, agad siyang nakaramdam ng kilabot. Lumabas na si Sasha ay ang nakababatang kapatid ni Tanuji, ang pambansang kampyon ng sumo. Natagpuan ni Hinomaru si Shinyo sa likurang sulok ng paaralan kung saan sila unang nagkita. Hindi tulad ng kanilang unang pagkikita, wala nang bakas na may kaugnayan sa sumo. Naalala ni Hinomaru kung paanong ang sumo club ay dating may iisang miyembro lamang. Ngunit ngayon ay 6 na katao na sila at nilalayo nilang maging pinakamalakas na wrestler sa Japan. Dahil huling taon na nila, wala nang pagkakataon si Shinyo na itama ang mga pagkakamali. Ngunit pagkatapos ng nakaraang sesyon ng pagsasanay, napagtanto niyang ayaw niyang tapusin ang paglalakbay dito at gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang pagsasanay ng sumo kasama ang lahat. Hinikayat ni Hinomaru si Shinyo, na sinasabing kung hindi dahil sa kanya na pinanatili ang club kahit nakinot siya, wala sila sana sa kinaroroonan nila ngayon. Kaya, hindi nila hahayaang maging huli ang laban na ito, malalampasan nila ang mga regional qualifier at uusad sa pambansang round. Kinabukasan, ang mga sumo club mula sa iba't ibang paaralan ay nagtipon-tipon na sa paligsahan. Isang wrestler na nagngangalang Suji ang kumatawan sa mga sumo wrestler doon at tumayo upang ideklara ang marangal na panunumpa ng mga sumo wrestler. Isang senior na nakatayo sa stand ang sumigaw ng malakas upang mag-cheer para kay Hinomaru, ngunit natamaan sa ulo ng master dahil palihim silang pumunta rito. Bagamat mukhang mas magarbo ang master, ang unang laban ni Hinomaru ay laban sa isang heavyweight na kalaban na nagngangalang Kido mula sa Kasawa School. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood dahil hindi pa nila naririnig ang tungkol sa Odachi High School. Sa pagtingin sa pisikal na pagkakaiba, masasabi nila kung sino ang mananalo ng hindi man lang nanunood. Nagsimula na ang laban. Hindi natakot si Hinomaru at diretsyong sumugod para harapin ang kalaban. Gamit ang kanyang teknik, ginamit niya ang Demon Wheel move para madaling talunin ang kanyang mas mabigat na kalaban. Nakilala siya ng lahat ng nakasaksi sa paghagis na iyon bilang dating kalaban ni Kyuta, ang pambansang kayamanan sa Konetsuna. Nang makita ni Suji ang eksenang ito, nagpakita ng interes bago umalis upang sumagot sa isang panayam sa magazine. Sumunod ay ang laban ni Konisaki. Hindi nagtagal at natalo ang kanyang kalaban gamit ang isang outer thigh throw, isang kasanayang ginagamit sa wrestling. Pagkatapos ay si Yoma na. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na pagtulak na direktang nagtulak sa kanyang kalaban palabas ng ring. Ang mga nakapalibot na manunood ngayon ay bumaling sa pag-cheer para sa Odachi High School, na nanalo ng 3 magkakasunod na laban at nakapasok sa ikalawang round.
Gayunpaman, nang dumating ang pagkakataon ni Mitsuhashi, masyado siyang mahina para gumawa ng kahit ano. Kaya si Mitsuhashi lang ang nabigo. Habang gumamit si Shinyo Senpei ng isang galaw para itulak palabas ng ring ang kanyang kalaban gamit ang napakalaking lakas, kahit na nag-iiwan ng mga bakas ng paa, tila napansin sila ng Ishigami High School, kaya kailangan nilang mag-focus sa pakikipaglaban. Bago pumasok sa semifinals, lumabas sina Kiruhita at Hinomaru para tingnan ang sitwasyon at nakatagpo si Sawada. Hiniling ni Sawada na sana ay makaabante si Hinomaru sa finals dahil magiging nakakabagot kung walang malakas na kalaban. Nagpalitan sila ng mga salita, at tinapos ni Hinomaru sa pagsasabing matatalo niya si Sawada. Pagkatapos ng susunod na tagumpay ni Hinomaru, direktang nakapasok ang Odachi High School sa finals. Ngunit hindi natuwa si Mitsuhashi dahil naging pabigat siya sa koponan. Dahil napakalakas ng Ishigami High School ngayong season, kinailangan ni Kiruhita na magsagawa ng isang tactical meeting. Plano niyang hayaan si Mitsuhashi na lumaban kay Sawada. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa laban na iyon at pagtutuon sa mga natitira, susubukan nilang manalo sa mga laban na kaya nila, makuha ang pangkalahatang tagumpay, at magkasamang maging pinakamalakas na koponan sa Japan. Sa final na ito, ang unang taong aakyat sa fighting platform ay si Mitsuhashi. At halos nasa laro na, dahil ang kanyang kalaban ay isang matangkad na lalaking ilang beses ang laki kaysa sa kanya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, ngunit pinanatili ni Mitsuhashi ang kanyang kumpiyansa, na sinusuportahan ng paghihikayat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Naalala ni Mitsuhashi ang nakaraang sesyon ng pagsasanay. Wala siyang magawa, ngunit hinikayat pa rin siya ni Kiruhita, at tinanggap pa rin siya ng iba pang mga miyembro. Kaya naman, gusto ni Mitsuhashi na maging mas malakas para manalo. Gagawin niya ang lahat basta't makakatulong ito sa koponan. Nagsimula na ang laban. Sumugod ang matangkad at maskuladong kalaban, ngunit wala na roon si Mitsuhashi. Dahil sa maliit niyang pangangatawan, mabilis siyang dumulas sa likuran ng kalaban at sinubukang hawakan ang kanyang Moashi belt. Gayunpaman, masyadong mabilis ang reaksyon ng kalaban. Mabilis siyang tumalikod at naglunsad ng isang galaw na nagpatalsik kay Mitsuhashi palabas ng ring. Sa katunayan, ang kasanayan lamang ay hindi makakasiguro ng tagumpay, dahil ang sumo ay isang martial art kung saan napakahalaga ng pangangatawan. Inalo ni Kapitan Shinyo si Mitsuhashi, sinabing napakahusay niya at hindi dapat malungkot. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Konisaki at Araki. Bagamat ito ang final, abala pa rin sila sa pag-uuyam sa isa't isa. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Araki na ito ang pangalawang pagkatalo ng Odachi High School. Gusto ni Araki ng isang laban kung saan pareho silang walang mental pressure para malaman nila kung sino ang mas malakas. Ang sumo sport ay tinatawag na team competition, ngunit ito ay talagang 5 individual na laban, kaya hindi kailangang masyadong mag-alala tungkol sa laban na ito. Nagsimula na ang laban, at hindi gumalaw ang parehong wrestler at nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Pumunta rito ang mga tao para manood ng sumo, ngunit ang dalawang ito ay mga wrestler mula sa dalawang magkaibang martial arts. Si Konisaki ang unang kumilos, hinawakan ang dalawang binti ng kanyang kalaban, ngunit inaasahan na ito ni Araki. Hindi pinansin ni Araki ang lahat ng mga naunang sinabi ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ang hiyawan ng mga manunood, ang titulo ng kampyonato, ang inaasahan ng mga senpei, at ang mga araw ng matinding pagsasanay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay talunin ang kalaban sa harap niya. Gumanti si Araki ng isang inner thigh throw, sinusubukang ihagis si Konisaki sa gilid. Gumanti rin si Konisaki ng isang hip throw, sa pag-aakalang mananalo siya, ngunit nagawa ni Araki na ipahinga ang kanyang timbang sa tuhod ni Konisaki. Sumubsob sa ere at lumapag, na ikinagulat ng mga nakapalibot na manunood. Nawalan ng balanse si Araki at sumugod si Konisaki para umatake, ngunit sinalubong siya ng sacrifice technique ng judo, gamit ang buong bigat ng katawan para hilahin pababa ang kalaban. Walang mga wrestling moves ang makakatulong kay Konisaki na makatakas sa sacrifice technique na ito. Nang malapit ng sumuko si Konisaki, ang boses ni Hinomaru ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napagtanto ni Konisaki na perpekto ito. Ginamit niya ang Demon Wheel technique para ibagsak si Araki sa lupa, pagkatapos ay umubo ng malakas, na idineklara ang kanyang sarili na pinakamalakas.
Matapos talunin ni Kon Isaki si Araki, nagsimulang maghiyawan ang mga manunood. Hindi ito labanan sa pagitan ng judo at wrestling dahil kung judo ito, mananalo sana si Araki. At kung wrestling ito, tiyak na mananalo si Kon Isaki, sumo ito. Matapos matalo ni Kon Isaki, hindi makapaniwala si Araki at nanatiling nakadapa sa lupa. Dahil sa tagumpay sa ikalawang laban, nakatabla ang iskor ng Odachi High School sa Ishigami High School. Sumunod ay ang pagkakataon ni Yoma na lumaban. Binanggit ni Kon Isaki na mayroon na silang karapatang matalo ng isa pang laban, na nagpakulo ng dugo kay Yoma. Pagkatapos ng pagganap ni Kon Isaki, ang isip ni Yoma ay nakatuon na lamang sa tagumpay. Sa ring, nakatayo pa rin doon si Araki na tulala, ayaw umalis sa plataporma ng pakikipaglaban. Kinailangang lumapit ang kapitan ng koponan ng Ishigami at hikayatin siya bago siya umalis. Ang kalaban ni Yoma sa laban na ito ay ang kapitan ng koponan ng Ishigami. Napansin nila ang marka sa noo nito at nahulaan na maaaring siya ang tipo ng taong unang mag-headbutt. Kaya, kung lalapit ng husto si Yoma, tiyak na matatalo siya. Nagsimula na ang laban. Napakalakas ng kalaban at agad na tumama ang isang direktang atake sa mukha ni Yoma, na sinundan ng patuloy na mga hampas. Nagalit siya dahil si Yoma ang pinuno ng gang ng paaralan ng Odachi. Ang paaralan ng Ishigami ay palaging may mga manggugulo na pumupukaw sa sumo club. Pinagbawalan pa nga sila sa mga kompetisyon dahil sa kalokohan ng mga gang na iyon. Kaya naman, ang pagkakaroon ni Yoma na nakatayo roon ay parang isang punching bag para mailabas niya ang kanyang pagkadismaya. Ang patuloy na pag-atake ay nagtulak kay Yoma na umatras ng walang magawa. At di nagtagal ay napadpad siya sa isang sulok. Nang malapit na siyang matalo, naalala ni Yoma kung paano siya dating miyembro ng karate club ngunit pinatalsik dahil sa kanyang delinkwenteng pag-uugali. Kahit gaano pa siya magmakaawa, matatag na tumanggi ang master doon na payagan si Yoma na magsanay dahil sa mga mantsa na dulot niya. Sa gitna ng malakas na ulan, lumuhad si Yoma at nagmakaawa na magsanay dahil gusto niyang manalo para sa kanyang mga kasamahan. Ang makita ang isang delinkwenteng nagpapababa ng kanyang ego para sa kanyang mga kasamahan ay nakaantig sa master, na pumayag na hayaang manatili at magsanay si Yoma. Pagbalik sa laban, gumamit si Yoma ng isang depensa mula sa karate na sinamahan ng isang rotation na naging dahilan upang mawalan ng balanse ang kapitan ng Ishigami. Sinamantala ang sandaling ito, patuloy na sumugod si Yoma, direktang tinamaan ang kanyang ulo. Ngunit hindi naging hadlang ang kalaban. Tinamaan niya si Yoma sa headbutt, halos tumilapon ito palabas ng ring. Naalala ni Yoma ang pagsasanay ng kanyang master, nagsagawa ng leg sweep, at direktang sinipa ang binti ng kapitan ng Ishigami, ngunit hindi naapektuhan ang kanyang binti. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing atake. Sinundan ito ni Yoma ng kanyang ultimate city break-taking fist, dahilan upang siya ay mabalisa at muntik ng matamba. Sumugod si Yoma para tapusin siya. Ngunit nagsagawa ang kapitan ng Ishigami ng isang armlock at pagkatapos ay tinapos siya gamit ang back throw technique, na itinapon siya gamit lamang ang isang kamay. Ngayon ang iskor ay 2-1 pabor sa Ishigami High School. Isa pang talo at opisyal ng matatanggal sa torneo ang Odachi High School. Ang susunod na taong aakyat sa fighting platform ay si Shinyo. Kung may pagkakataon pa bang umabant ang Odachi High School ay nakasalalay sa kapitan ng koponan na ito. Ang kalaban ni Shinyo sa pagkakataong ito ay isang lalaking nakasalamin. Kailangan niyang manalo anuman ang mangyari, kung hindi, masisisi ni Mitsuhashi at Yoma ang kanilang mga sarili. Sa ilalim ng psikolohikal na presyon, lumapit si Hinumaro, tinapik ang kanyang likod, at hinikayat siya, ngunit sa isang matigas na paraan ng pagmamahal. Bagamat maaaring hindi kasing maaasahan si Shinyo tulad ng kapitan ng Ishigami, isa siyang taong handang tumanggap ng mga dating kaaway, mga taong hindi pa nakakalaro ng sports, at mga bagong dating sa sumo sa kanyang koponan. Sa makatuwid, kinilala siya ng lahat bilang kanilang kapitan. Naniniwala silang lahat na mananalo siya. Matapos ang ilang mga salita ng paghihikayat mula kay Hinumaro, nabawi ni Shinyo ang kanyang sigla at humakbang sa plataporma ng pakikipaglaban. Sa panig ng Ishigami, buong kumpiyansang ipinagmalaki ng kalaban na may 4 na mata kay Sawada na tatapusin niya ang laban dito mismo. Dahil ang puntos ng laban ay pagmamay-ari ng Ishigami High School, mas lalong sumigaw ang mga tao.
Gayunpaman, sumenyas lamang ang referee na pumunta sa posisyon ng paghahanda ng sumugod ang kalaban na may apat na mata at ibinagsak sa lupa si Shinyo. Bagamat ang sitwasyong ito ay isang foul at ang laban ay magsisimula muli, inilagay na nito ang mga miyembro ng Odachi High School sa ilalim ng napakalaking psikolohikal na presyon. Sinadya itong gawin ng kalaban upang magambala si Shinyo, na nagpapaisip sa kanya na natalo na siya. Nagsimulang maghiyawan at sabihan ng masama ng mga tao ang kalaban dahil sa paglalaro ng maruming laro, ngunit wala siyang pakialam. Gayunpaman, tila minamaliit ng kalaban si Kapitan Shinyo. Pagkatapos ng maruming paglalarong iyon, hindi lamang siya hindi natakot, kundi mas naging focus pa siya. Pagsimula pa lamang ng laban, direktang tinamaan niya ang mukha ng kanyang kalaban. Patuloy na nagpupumiglas ang dalawang wrestler. Nagawa ni Shinyo na hawakan ang mashi belt ng kalaban, ngunit naitulak palayo. Lumabas na ang kalaban, si Son Ata, ay dating itinuturing na isang kilalang boss ng paaralan na minsang pinahirapan ng mag-isa ang 12 ng mga delinkwent upang protektahan ang sumo club. Nang bantaan nilang sunugin ang practice room, tinalo niya sila ng walang pinalampas na suntok. Matindi ang laban ng dalawa, patuloy na naglulunsad ng mga mapanganib na atake. Inakala ng mga tao na nangingibabaw si Son Ata kay Shinyo, ngunit siya lamang ang nakakaalam kung gaano talaga kalakas si Shinyo. Lumalabas na minsan, habang namimili, aksidenteng nakita ni Son Ata si Shinyo na nagsasanay ng sumo sa bakuran ng paaralan. Dahil alam niya ang sitwasyon ni Shinyo, naginugulo rin ng mga delinkwent, nakaramdam ng paghamak si Son Ata dahil hindi tulad ni Shinyo, siya mismo ang humarap sa mga delinkwent. Ngunit araw-araw, masigasig na nagsanay si Shinyo sa loob ng 2 taon, na talagang hinahangaan ni Son Ata ang kanyang pagtitiyaga. Dahil pantay ang lakas ni Shinyo at Son Ata, ito ay magiging isang labanan ng determinasyon at pagtitiis. Ang unang serye ng mga pag-atake ay nagpakawala ng hininga kay Son Ata. Sinamantala ni Kapitan Shinyo ang pagkakataong ito upang mabilis na itulak ang kanyang kalaban. Nagyakapan ang dalawa at nagtakbuhan palabas ng plataporma ng labanan, at ayon sa desisyon ng referee, si Shinyo ang nanalo. Malapit nang sumabog ang buong stadium. Sumugod ang mga kasamahan ni Shinyo at niyakap siya, na nagpaiyak sa kanya. Ngunit masyadong maaga pa para umiyak dahil hindi pa tapos ang laban. Dahil sa kamakailang tagumpay ni Shinyo, muling tabla ang iskor. Ang laban ay magpapatuloy sa mapagpasyang laban sa pagitan ni Hinomaru at Sawada, mga wrestler na kilala bilang National Treasures. Dahil ang laban na ito ay sa pagitan ng dalawang National Treasures, naglagay na si Sasha ng kamera at inutusan ang kanyang dalawang kaibigan na magmasid ng mabuti. Maging si Shino ay pumunta upang panoorin ang kanyang dating kaibigan na makipagkompetensya. Ang laban na ito ang magtatakda kung aling koponan ang uusad sa pambansang paligsahan. Ngunit hindi nakaramdam ng anumang pressure si Sawada at buong kumpiyansang ipinahayag na siya ang mananalo. May kakayahan si Sawada na maging mahusay sa lahat ng esports na sinasalihan niya at patuloy na nanalo ng mga parangal. Minsan, habang nanonood ng sumo, sinabi ni Sawada sa kanyang dalawang babaeng kaibigan na hindi pa siya nakapaglaro ng sumo. Pinigilan siya ng dalawang babae dahil sa palagay nila ay hindi maganda ang pagsusuot ng Moashi belt. Ngunit nang masaksihan ang may pulang buhok sa plataporma ng pakikipaglaban, napangiti si Sawada. Kung mayroon mang mukhang cool na nakasuot ng Moashi belt, ang taong iyon ang magiging pinakamagaling sa lahat. Kaya naging isang sumo wrestler si Sawada para makalaban ng buong lakas sa isang kalaban na tulad ng lalaking may pulang buhok na iyon. Ngunit nang magtagumpay siya sa sumo at maparangalan bilang isang middle school yokozuna, nawala ang kanyang kalaban. Purong puti ang sinturon ni Sawada dahil walang sino man sa torneong ito ang nakahawak dito. Matatalo kaya ni Hinomaru ang isang kalaban na tulad niya. Hindi pa nagsisimula ang laban, at nararamdaman na ni Kiruhita ang malakas na aura na nagmumula sa dalawang pambansang kayamanan. Sa hudyat ng referee, agad na nagbanggaan ang dalawa. Si Hinomaru, gamit ang kanyang direktang estilo ng pakikipaglaban, ay naglunsad ng patuloy na pag-atake laban kay Sawada. Gamit ang kanyang bilis, nagawa ni Sawada ang mga arm lock, ngunit nakatakas si Hinomaru sa lahat ng mga ito. Upang kontrahin ang mga arm lock na ito, pinabilis ni Hinomaru ang kanyang mga atake. Napagtanto ni Sawada na ilan lamang sa mga atake ni Hinomaru ang tunay na makapangyarihan. Matapos matukoy ang mga ito,
Naglunsad siya ng isang atake upang guluhin ang opensibong tindig ni Hinomaru. Ngunit habang mas lumalaban siya, mas pinabilis ni Hinomaru ang kanyang bilis, kaya imposibleng matukoy ng kanyang kalaban kung aling mga atake ang makapangyarihan. Sa kabila ng pagiging dominado, ngumiti si Sawada dahil lagi niyang inaabangan ang ganitong labanan. Iba si Hinomaru at napapangiti lamang siya pagkatapos talunin ang kanyang kalaban. Sa tuwing susubukan ni Hinomaru na lumapit upang gumamit ng isang hagis, itinutulak siya ni Sawada palayo upang mapanatili ang isang ligtas na distansya. Kumapit si Sawada sa Mawashi belt ni Hinomaru at malapit nang gamitin ang kanyang half-moon technique, ngunit sinamantala ni Hinomaru ang pagkakataong ito upang kontrahin gamit ang kanyang Demon Wheel technique. Ipinagpatuloy ni Hinomaru ang kanyang Demon Storm technique upang ihagis si Sawada pababa, ngunit ang kanyang mga binti ay napakatatag. Kaya, sinundan niya ang kanyang 100 Demon's Throw technique. Nang malapit na siyang ihulog, tila nagising si Sawada, direktang tinamaan ang kamay ni Hinomaru para basagin ang teknik ng paghagis ng 100 demonyo, pagkatapos ay ginamit ang kanyang teknik sa Quarter Moon, hinawakan ang lalamunan ni Hinomaru, ngunit nagawa pa ring lumaban ni Hinomaru. Mahigpit na hinawakan ni Hinomaru ang Mawashi belt ni Sawada para ihagis ito, ngunit napigilan ang ataking ito. Pagkatapos ay pinakawalan ni Sawada ang kanyang counter full fist second moon technique, iniisip na matatalo niya si Hinomaru. Ngunit ang sumusuportang binti ni Hinomaru ay nanatiling matatag sa lupa. Bagamat nakatakas siya sa pagkakahawak ng braso ni Sawada, ang kamay ni Hinomaru ay nasugatan na ngayon. Sa kabila ng sakit mula sa kanyang kanang braso, sumugod pa rin si Hinomaru, tinamaan si Sawada sa ulo, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon na maglunsad ng isang teknik na sabay-sabay na umaatake ng 3 puntos. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, kagustuhan, at paniniwala ng kanyang mga kasamahan sa koponan, matagumpay na naisagawa ni Hinomaru ang kanyang 100,000 Demon's Throw technique, na nagpabagsak kay Sawada na ikinamangha ng lahat sa paligid. Opisyal nang nakakuha ng tiket ang Odachi High School sa pambansang paligsahan pagkatapos ng tagumpay ni Hinomaru. Malapit nang sumabog ang buong stadium. Maging si Rina, na dating galit sa sport na ito, ay nagbago ng kanyang pananaw. Pagkatapos ng laban, tiningnan ni Kiruhita ang pinsala sa kamay ni Hinomaru. Mabuti na lang at maliit na pinsala lamang ito, hindi isang dislokasyon. Sinabihan ni Hinomaru si Kiruhita na kumalma at walang dapat ikabahala. Biniro ni Kon Isaki na isa siyang coach ngunit wala siyang silbi sa pinakamahalagang laban ngunit nagdiwang ng malakas, dahilan para mamula ang mukha ni Kiruhita nang sabihin niyang parang isang ina na nanunood ng kanyang anak na nagtatanghal sa isang dula, na nag-iiwan sa lahat ng nalilito sa kanyang ibig sabihin. Tinupad ni Hinomaru ang kanyang pangako kay Kapitan Shinyo na hindi ito ang kanyang huling laban. Sa pagmamasid ni Kon Isaki, napagtanto niya na sa huling paghagis ni Hinomaru, napagtanto niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang braso. Kaya't itinikom niya ito at ginamit ang kanyang buong katawan. Ito ay ganap na likas na ugali ni Hinomaru, at hindi alam kung gaano siya kalakas. Bagamat nanalo sila, nalungkot si Mitsuhashi dahil wala siyang naiambag sa tagumpay na ito. Lumapit si Yoma upang palakasin ang loob niya, sinasabing maaaring maging pabigat sila ngayon, ngunit kailangan nilang ipakita sa kanilang mga kasamahan sa koponan kung ano ang kaya nilang gawin sa pambansang paligsahan. Total, sa isang labanan, dapat may mananalo at matatalo. Ang mga nanalo ay pinasasaya at binabati ng lahat, habang ang mga natalo ay dapat tanggapin ang pagkatalo at umalis ng may pagsisisi. Sa panig ng Ishigami High School, matapos masugatan ang braso ni Hinomaru, ang kanang balikat ni Sawada ay nabali rin at nabali ang buto. Labis na nadismaya si Sawada sa kanyang sarili. Sa kabila ng papuri bilang isang pambansang kayamanan at pangunahing bentahe ng koponan, natalo siya, na ikinadismaya ng lahat. Nang makita si Sawada ng ganito, lumapit ang kapitan ng koponan ng Ishigami upang palakasin ang loob niya. Ipinahayag niya ang kanyang kahilingan na manatili si Sawada sa sumo club at tulungan itong lumakas. Ang sumo club ng Ishigami High School ay ipagkakatiwala na ngayon sa kanya. Si Araki ay umiiyak pa rin ng malakas pagkatapos ng pagkatalo sa Odachi High School, sinisisi ang kanyang sarili sa pagkatalo ng koponan. Tila pagod na ang iba pang mga miyembro nito at sumama sa kanya, na lalong nagpapalakas ng kanilang sigaw. Dahil sa matunog na tagumpay laban kay Sawada,
alam na ngayon ng lahat ang tunay na lakas ni Hinamaru. Iniisip pa rin ng dalawang kasama ni Sasha na wala siyang silbi kumpara kay Tanoji, nagtatalo kung sino ang magbibigay ng video na ni-record ni Sasha sa kanya. Sa puntong ito, dumating din si Master Shiba, sinasabihan ang lahat na magsalita ng mahina upang maiwasan ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit nakilala na siya ng lahat. Sa panig ni Shino, pagkatapos mapanood ang laban, kinailangan nilang aminin na si Hinamaru ay naging mas malakas kaysa noong nakipaglaban siya kay Kyuta. Ngunit mula noong laban kay Hinamaru, ikinulong ni Kyuta ang kanyang sarili sa training room. Sa pagtatapos ng team tournament sa pagitan ng mga high school, ang mga sumo wrestler ay susunod na lilipat sa individual tournament. Si Sawada, pagkatapos ng kanyang kamakailang pinsala, ay hindi makakasali. Kaya halos tiyak na mananalo si Hinamaru. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Hinamaru. Ang kanyang kalaban ay si Kon Isaki pa rin, na balak talunin si Hinamaru at maging ang pinakamalakas na wrestler. Bukas ang pinto ng tagumpay para sa lahat, at si Hinamaru ang siyang magpapawala ng lahat ng pagsisikap at pag-asang maging pinakamalakas na wrestler. Paglabas pa lang ni Rina sa tent, nakita niya si Sasha na paparating para magtanong kung siya ba ang manager ng sumo club ng Odachi High School. Natawa lang si Rina ng alanganin, sinasabing hindi ito baseball or soccer kung saan mayroon silang mga babaeng manager. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Sasha. Nang mapagtanto niyang hindi siya normal sa puntong ito, malapit nang magsimula ang individual tournament. Si Shinyo ang unang lalaban. Ang top 3 mula sa individual tournament ang uusad sa national round. Gusto ni Shinyo na madaling manalo si Hinamaru, kaya hindi niya balak manalo para maiwasan ang pagharap sa kanya. Sa pag-iisip, nahuli si Shinyo sa pagsisimula. Ngunit sa kabutihang palad, hindi masyadong malakas ang kanyang kalaban, kaya madali pa rin siyang nanalo. Si Master Shiba, na nagmamasid mula sa labas, ay napagtanto na balak sumuko ni Shinyo sa individual tournament. Ngunit kung tatakas siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan, hindi siya karapat-dapat na pumunta sa national round. Ang sumunod na taong umakyat sa plataporma ng pakikipaglaban ay si Hinamaru. Bagamat sumasakit ang kanyang kanang braso dahil sa kakayahan ng isang pambansang kayamanan, isang galaw lamang ang kailangan niya para talunin ang mga kalaban na ito. Tungkol sa mga patakaran ng individual na kompetisyon, kahit sino rito ay maaaring magharap. Kaya ang pagiging magkakasama ay hindi nangangahulugan na hindi na sila maaaring lumaban sa isa't isa. Kapag nasa plataporma na ng pakikipaglaban, lahat ay kalaban, at kailangan mong lumaban ng buong lakas para manalo. Nang si Kon Isaki na, kahit na nakita niya si Sawada na nakikipagkompetensya ng isang beses lamang, matagumpay niyang ginaya ang teknik ng quarter moon, na humanga kahit sa orihinal na gumagamit nito. Hindi lamang niya kayang kopyahin ang mga kasanayan ng napakabilis, kundi napakataas din ng kakayahan ni Kon Isaki sa pakikipaglaban. Matapos talunin ang kanyang kalaban, pinasalamatan ni Kon Isaki si Hinamaru sa pagtuturo sa kanya ng sumo para maging mas malakas. Susunod, tatalunan niya si Hinamaru at gagawa ng isa pang hakbang sa landas tungo sa pagiging pinakamalakas na wrestler. Kalaunan ay madali ring natalo ni Yoma ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang galaw mula sa karate. Pagkatapos sumulong sa inner round, nakatagpo ni Hinamaru si Kon Isaki. Pareho silang seryoso sa pagkatalo sa isa't isa para maging pinakamalakas na wrestler. Nagsimula ang laban. Sumugod si Hinamaru, ngunit mabilis na umiwas si Kon Isaki at ginamit ang kontragalaw sa loob ng hita na kinopya niya mula sa laban niya kay Araki. Ngunit hindi ito sapat para guluhin si Hinamaru. Patuloy na ginamit ni Kon Isaki ang mga kasanayang kinopya niya mula sa ibang mga kalaban. Para kay Kon Isaki, ang torneong ito ay parang isang piging na puno ng mga kahangahangang kasanayan. Dahil sa kanyang kakayahang kopyahin ang mga kasanayan at patuloy na baguhin ang mga estilo ng pakikipaglaban, si Kon Isaki ngayon ay ibang-iba na sa taong nagsanay gamit ang mga ito. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Hindi niya matatalo si Hinamaru gamit lamang ang mga bagay na iyon. Ang mga kinopya na kasanayan ay tiyak na hindi magiging kasing lakas ng mga orihinal. Ang ebidensya nito ay sa kabila ng paglulunsad ng maraming kasanayan, halos hindi gumalaw ang ibabang bahagi ng katawan ni Hinamaru. Ginamit ni Kon Isaki ang teknik ng leg sweep ni Yoma upang ilihis ang atensyon ni Hinamaru, pagkatapos ay sinubukang gumamit ng headbutt,
ngunit siya ay sinalungat ni Hinomaru ng isang headbutt na napakalakas na naging sanhi ng pamamaga ng kanyang noo. Lumabas na hindi lamang siya ang lumakas sa torneo. Hindi na nagbibiro si Hinomaru. Hinawakan niya ang Moashi belt ni Konisaki at saka nagsagawa ng hand throw at inner thigh flip, na lumikha ng Demon Storm Flying Hand Technique, na nagpabagsak kay Konisaki at nagwagi. Matapos matalo ng bida, hindi nakaramdam ng pagkadismaya si Konisaki, bagkos ay natuwa siya dahil mahaba pa ang landas para maging pinakamalakas na wrestler. Matapos mapanood ang nakaraang laban, nanigas ang balahibo ni Shinyo. Gusto rin niyang labanan si Hinomaru at manalo. Sumunod, si Mitsuhashi naman ang sumali sa kompetisyon. Dahil napakaliit niya, wala pa rin siyang napapanalunang laban. Sinabi sa kanya ni Coach Kiruhita na maaari siyang magtiwala sa kanya. Tiyak na tutulungan niya si Mitsuhashi na manalo sa national round. Binago na ni Captain Shinyo ang kanyang pag-iisip sa puntong ito. Hindi na nag-aalangan kundi patuloy na tinatalo ang mga kalaban dahil gusto niyang labanan si Hinomaru. Sa wakas, dumating na ang laban na iyon. Makakaharap ni Hinomaru si Captain Shinyo sa laban na ito. Bilang isang coach, gusto ni Kiruhita na lumaban ang lahat ng nandito ng buong lakas at ayaw niyang may matalo. Gayunpaman, itinatago lamang ni Hinomaru ang kanyang pinsala sa braso mula sa lahat. Sa katotohanan, siya ay pinupunit ng sakit. Ayaw niyang sabihin sa lahat dahil natatakot siyang maging magaan ang loob nila sa kanya. Ang pakikipaglaban ng buong lakas ay ang paraan upang maipakita ang paggalang sa mga kasamahan sa koponan. Dahil kay Hinomaru, lumalago ang pagmamahal ni Shinyo para sa sumo. Tinulungan niya itong maranasan ang saya ng pagiging kasama ang mga kasamahan sa koponan at ang saya ng tagumpay. Ngunit ang mga iyon ay mga emosyon sa labas ng plataporma ng pakikipaglaban. Ngayon, lalaban si Shinyo ng buong lakas dahil ito ang una at huling beses na makakaharap niya si Hinomaru. Nagsimula ang laban. Sumugod si Hinomaru, tinamaan ang katawan ni Shinyo sa ulo, ngunit araw-araw siyang nagsanay upang mapaglabanan ang galaw na ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Shinyo ang kalamnan ng likurang braso ni Hinomaru, ngunit tumugon siya ng katulad na galaw. Napagtanto ni Shinyo na ang kapit ni Hinomaru ay hindi kasing lakas ng dati, marahil dahil malubhang nasugatan ang kanyang kamay. Nang balak ni Kapitan Shinyo na hayaang manalo si Hinomaru, pinigilan siya nito. Ang pakikipaglaban ng buong lakas ay kung paano maipapakita ang respeto bilang isang sumo wrestler sa isang kalaban. Kaya, hindi na nagpigil ang senior at ibinahagi ang lahat laban sa kanyang junior. Hindi rin sumuko si Hinomaru at patuloy na nagpupumiglas ang dalawa. Tila ibang tao na ngayon si Captain Shinyo, inaatake ang kanyang junior nang walang pagpipigil. Ang pagsasanay sa itaas na bahagi ng katawan at pagkondisyon sa ritmo ng puso mula sa coach ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya, na dati ay nakatuon lamang sa lakas ng ibabang bahagi ng katawan. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Hinomaru na manalo ang sinuman dahil lamang sa siya ay na-injure. Ginamit pa niya ang kanyang nasugatang braso upang manakit at titiisin niya ang sakit. Noong middle school, nagsanay si Hinomaru ng mag-isa, walang natatanggap na tulong or payo. Akala ni Hinomaru ay walang makakaintindi sa kanya at tinanggap iyon hanggang sa makita niya ang ring na gawa mismo ng sumo. Pakiramdam niya ay mayroon siyang tunay na kapatid. Bagamat napakasakit ng siko ni Hinomaru, walang makakapigil sa kanya na ibigay ang lahat sa isang laban kay Captain Shinyo. Pinakawalan ni Hinomaru ang kanyang teknik na Demoni Wheel, ngunit masyadong malakas ang ibabang bahagi ng katawan ni Shinyo, kaya't hindi niya ito nagamit. Pareho nilang naramdaman na may kalaban silang kalaban, kaya't ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Nanatiling matatag si Hinomaru at itinulak palabas ng plataporma ng pakikipaglaban. Balak niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa galaw na ito. Pinigilan ni Shinyo ang kanyang hininga upang ihanda ang sarili laban dito. Lalong naging tensyon-ado ang laban. Bagamat hindi pa malinaw kung sino ang mananalo or matatalo, naghihiyawan ang mga manunood para sa kanilang dalawa. Ngunit sa huli, ang tibay at lakas ni Hinomaru ay mas mataas kaysa kay Kapitan Shinyo. Nang maubusan na siya ng hininga, nagawa niya itong itulak palabas ng plataporma ng labanan at manalo, na halos sumabog ang stadium. Sa kabila ng pagkatalo, itinuring ni Shinyo na ito ang pinakakasya siyang laban na kanyang nilabanan.
Pagkatapos ay nagkamayan ang dalawa at nangako para sa pambansang round. Matapos hamupa ang kaguluhan, naalala ni Shinyo na tanungin ang tungkol sa kamay ni Hinamaru. Sa katunayan, sa labas ng fighting ring, siya pa rin ang dedikadong kapitan ng koponan. Pagkatapos ay umakyat ang grupo upang tanggapin ang kanilang mga parangal. Hiniling din ni Rina na kumuha ng isang commemorative photo upang batiin ang lahat sa kanilang tagumpay. Kinabukasan, pagdating ni Hinamaru sa paaralan, nakita niya ang isang malaking banner na bumabati sa sumo club sa pagkamit ng pwesto sa pambansang round. Tila sinundan ng mga tao sa paaralan ang laban kahapon. Kaya ngayon ay naghihiyawan na sila para sa sumo club na parang sila ang kanilang mga idolo. Sa buong pagtitipon ng paaralan, tinawag ang mga miyembro ng sumo club upang tanggapin ang kanilang parangal, at ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang sumigaw ng mga pangalan ng lahat. Napanood din ng punong guro ang laban na ito at pinuri ito bilang kahanga-hanga. Sinamantala ni Coach Kiruhita ang pagkakataong ito upang hilingin sa punong guro na dagdagan ang budget ng club. Bagamat sila ay pinagpipiestahan, hindi maintindihan ng grupo kung bakit alam ng ibang mga estudyante ang tungkol sa laban kahapon. Walang gaanong taga-suporta para sa Odachi High School noong panahong iyon, kaya medyo nakakalito ito. Sa sandaling iyon, tumakbo si Mitsuhashi at sinabing alam niya kung bakit ganito ang kinikilos ng mga estudyante sa paaralan. Sa kanyang telepono ay may video ng kanilang huling laban mula kahapon. May nag-record ng laban at nag-post nito sa social media, at naging trending ang video. Habang iniisip nila kung sino ang nag-post nito, biglang nagpakita ang isang babaeng estudyante, na nagsasabing siya ang nag-upload ng video. Ang babaeng ito na may itim na buhok ay nagngangalang Cheska. Siya ang babaeng iniligtas ni Hinamaru mula sa isang tulisan sa tren noon. Inamin ni Cheska na labis siyang natuwa nang maitatag ang sumo club at nais niyang ipalaganap ang damdaming ito sa ibang mga estudyante. Pumunta siya ngayon upang humingi ng pahintulot na maging manager ng club. Ang biglaang pagpapakita ng isang babaeng manager ay labis na nagpasigla sa mga lalaki. Nang kailangan ni Kiruhita ng isang taong tutulong, agad siyang pumayag. Nang makitang malapit na siyang mapaalis sa pwesto, hindi makatiis si Rina, presidente ng Student Council, at nagtanong kung bakit hindi muna nila siya kinonsulta kung gusto nila ng manager. Hindi nag-atubiling tinanggap ni Kiruhita ang dalawang babae. Mula ngayon, ang Student Council ay nasa ilalim na ng kontrol ng sumo club. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa isang barbecue restaurant upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at ang pagdaragdag ng dalawang bagong miyembro. Nang makitang nakuha na ng kanilang club ang magandang si Cheska, patuloy na nanliligaw sina Mitsuhashi at Kon Isaki, tinatanong siya kung kaninong kapareha ang pinaka-interesante, ngunit hindi nila alam na may gusto pala si Cheska sa ating bida. Isang tingin pa lang ay namula na ang mukha niya. Dahil sa takot na mabago ang posisyon niya sa club, agad na tumayo si Rina para ipagtanggol ang sarili, ngunit laking gulat niya nang hindi man lang maalala ni Hinamaru na kapatid pala siya ni Yoma. Siya nga pala, kinailangang gawin ng manager ng sumo club ang mga ginagawa ni na Captain Shinyo at Kiruhita at kinailangan ding maghanda ng mga sangkap para sa pagluluto ng mga bagong putahe. Hindi nila kayang lutuin ang ulam na ito dahil sa kakulangan ng budget. Nang marinig ito, sinabi ni Rina na siya na bahala sa pera, kaya matagumpay na naakit ni Kiruhita ang babaeng ito. Nga pala, nasa 2,000 yen buffet sila sa loob ng 90 minuto. Kaya anuman ang kanilang ginagawa, dapat silang kumain muna. Mayroong mahigit 100 putahe, kabilang ang barbecue, sushi, at mga panghimagas. Maaari silang kumain hanggat gusto nila sa loob ng itinakdang oras. Nagsimulang magpaligsahan ang mga lalaki kung sino ang makakakain ng higit pa. Habang ang dalawang babae ay nakatuon ang kanilang mga mata sa dessert counter, si Yoma ay nag-ihaw ng karne ng napakahusay kaya't kinailangan ng may-ari ng restaurant na magbigay ng pinakamagagandang papuri na hindi iisipin ng sino man na gamitin para sa isang taong nag-iihaw ng karne. Masiglang iniihaw ni Mitsuhashi ang bawat piraso ng karne nang gumamit si Kon Isaki ng whirlwind technique para nakawin ang lahat ng karne mula sa grill at inilagay ito sa kanyang bibig, na nag-iwan sa binata na tanging mapasigaw. Nang makitang karne lang ang kinakain ng lahat, nag-ihaw si Yoma ng isang plato ng gulay para sa kanila. Ngunit pinagalitan siya ni Kon Isaki, sinabing kung nasa buffet sila, dapat silang kumain ng karne para mas ulit ang kanilang pera. Gayunpaman,
Ayaw ng may-ari ng restaurant na kumain sila ng sobra, kaya maagap siyang naglabas ng kanin at ramen para ihain sa lahat. Ang mga ito ay pawang mga pagkaing mataas sa carbohydrates na mabilis silang mabubusog at hindi makakain ng mas marami sa kanyang karne. Ngunit mali ang kanyang paghuhusga sa club na ito. Sila ay mga sumo wrestler na may napakalakas na gana. Sa puntong ito, naglabas din si Kiruhita ng ilang plato na puno ng pagkain at sinabing ang bawat sumo wrestler ay kailangang kumain ng 20,000 calories para magkaroon ng sapat na enerhiya para sa pagsasanay. Hindi sila titigil hanggat hindi sila umaabot sa 100 kilograms. Kaya, sina Captain Shinyo at Mitsuhashi, na nagsasabing busog na sila, ay sumugod at kumain ng sagana. Patuloy na naglalabas ng mas maraming pagkain si Kiruhita habang si Cheska ay nakaupong nagfi-file ngunit si Hinomaru lamang ang kinukunan ng video. Matapos magsawa sa pagkain ng karne, lumipat sila sa pag-ubos ng mga panghimagas, na nagpabalisa sa may-ari ng restaurant dahil tiyak na magre-resulta ito sa pagkalugi para sa kanya. Nang 5 minuto na lang ang natitira, ibinaba na nila ang kanilang mga chopstick bilang pagsuko. Ito ay isang pagpapahirap, hindi isang pagdiriwang. Sa ganitong bilis, kailangan nilang magbayad ng multa. Pero sinabi ni Hinomaru na kumakain pa rin siya at patuloy na nag-iihon ng mas maraming karne. Gusto ni Hinomaru na pilitin ang sarili na maging mas malaki tulad ng maalamat na Yakuza Yamakuni. At higit sa lahat, ang pag-aaksaya ng pagkain ay isang kasalanan. Kaya kumain siya ng isa pang tumpok ng karne kasama ang ilang mangkok ng kanin. Patuloy na naghihiyawan ang lahat para kay Hinomaru, na nagpaisip kay Rina kung ano ang ginagawa nila. Lumingon siya at nakita si Cheska na pinupuri si Hinomaru bilang cool na may namumula na mukha. Ang may-ari ng restaurant, sa kabila ng matinding pagkalugi, ay kinailangang manatiling nakangiti, pagkatapos ay agad na naglagay ng karatula sa labas na nagbabawal sa Odachi Sumo Club na kumain doon. Kinabukasan, binago ni Kiruhita ang paraan ng pagsasanay para maging pares-pares ang kanilang mga laban. Lalabanan ni Yoma si Kapitan Shinyo, ngunit sa di malamang dahilan, palagi siyang nadidistract habang nagsasanay. Nang tanungin, wala siyang sinabi. Lumabas na hindi pa rin mapapatawad ni Yoma ang kanyang mga nakaraang kapilyuhan. Inisip niyang wala siyang karapatang magsanay ng sumo. Ngunit sinabi ni Kapitan Shinyo na wala na siyang pakialam doon. Alam niya kung gaano na talaga kabuti si Yoma at kung gaano niya kamahal ang sumo. Kahit dati ay galit sila sa isa't isa, ngayon ay magkakasama na sila, kaya wala nang dapat ipag-alala. Ang gusto ngayon ni Kapitan Shinyo ay makitang nasisiyahan si Yoma sa sumo. Tila nagtagumpay ang layunin ni Kiruhita sa pagsasama ng dalawang ito. Napatawad na ni Shinyo si Yoma. Hindi niya lang namalayan, ang kalakasan ni Shinyo ay ang kanyang kabaitan, ngunit hindi ito sinamantala ni Yoma. Kaya bago pumunta sa pambansang round, nais ipaalam ni Hinomaru kay Yoma na palagi siyang tinatanggap dito. Si Yoma, na parang natanggalan ng pasanin sa kanyang puso, ay maaari nang lumaban ng buong puso. Nang gabing iyon, sina Hinomaru at Kiruhita ay nakaupong pinag-aaralan ang mga estilo ng pakikipaglaban ng ibang mga kalaban. Sa paparating na pambansang paligsahan, kailangang harapin ni Hinomaru ang high school yokozuna na si Tenuji, na nagparamdam sa kanya ng kilabot. Ang tanging paraan na naiisip nila ngayon ay ang patuloy na pagsali sa pagsasanay, ngunit kung paano magsanay ang tanong. Dahil hindi alam ang gagawin, nakatanggap sila ng tawag mula kay Master Shiba, na nag-iimbita sa Odachi Club sa Nagoya ngayong weekend para mag-ensayo ng sama-sama bilang paghahanda sa nalalapit na torneo. Kinabukasan, sumakay ng tren ang sumo club ng Odachi High School papuntang Nagoya. Pagkababa nila sa tren, nasa sabik si Kon Isaki na matikman ang lokal na pagkain, ngunit narito sila para magsanay, hindi para maglaro. Dahil mas maaga silang dumating kaysa sa inaasahan at may meeting si Master Shiba, hindi nila siya makakausap hanggang hapon. Kaya, nagpa siya ang grupo na libutin ang Nagoya Castle. Ang nalalapit na pagsasanay para sa pambansang torneo ay magiging napakatindi, kaya ito na lamang ang kanilang pagkakataon para magpahinga. Habang nagsasaya ang lahat sa pagkuha ng mga litrato, may nagaganap na pagtatanghal ng sumo sa malapit. Tuwang-tuwa si Hinomaru, patuloy na ikinakaway ang kanyang kamay, gustong umakyat sa entablado at hamanin ang isang tao. Ngunit isang lalaking nakatakip ang buhok sa kanyang mga mata na nakaupo sa harap ay interesado rin, na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila.
Nang tumayo ang lalaking may takip na buhok, nagulat ang lahat sa kanyang napakalaking pangangatawan. Dahil mahilig silang dalawa sa sumo, napagpasyahan nilang maglaban-laban. Kung sino ang manalo ay makakalaban ang lalaking nagngangalang Kenji. Sa sandaling magsimula ang laban, tinamaan si Hinomaru ng isang hampas mula sa lalaking may buhok na mata na nagpahilo sa kanya. Patuloy na naglabas ang lalaki ng napakalakas na mga atake. Nakilala siya ni Kiruhita bilang National Treasure na Oden Titsu, nakilala rin bilang Hokage. Agad niyang hiniling kay Hinomaru na tumigil sa pakikipaglaban, ngunit bihira ang makatagpo ng isang malakas na kalaban. Kaya kinailangan ni Hinomaru na lumaban ng buong lakas upang subukan ang kanyang sariling mga kakayahan. Sumugod si Hinomaru, tinamaan si Hokage sa ulo, pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang 100,000 Demons Technique. Gayunpaman, hindi man lang natinag ang isa at tinitigan lamang si Hinomaru. Napagtanto rin ni Hinomaru na may mali sa kalaban na ito. Nang maging matindi na ang laban, naantala ito ng isa sa mga senior ni Hokage. Lumabas na palihim na lumabas si Hokage para maglaro sa halip na linisin ang dojo. Humingi ng tawad ang kapitan ng koponan ni Hokage kay Hinomaru para sa istorbo at pagkatapos ay umalis. Napansin din ni Coach Kiruhita na nang isagawa ni Hinomaru ang kanyang paghagis, hindi natakot si Hokage, bagkos ay iniunat niya ang kanyang mga braso na parang sinasalubong ang paghagis. Wala pang isang linggo ang nakalipas matapos ang paligsahan sa high school, ngunit nakahanap na sila ng paraan para kontrahin ang espesyal na teknik ni Hinomaru. Sa ngayon, dinala na sila sa training room, ngunit tinawag ni Norihiro si Hinomaru para sa isang pribadong pag-uusap. Nabalitaan ni Norihiro ang tungkol sa nakaraang laban. Hindi komportable si Hinomaru dahil na-neutralize na ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ngunit sinabi ni Norihiro na ang kanyang tunay na pinakamalakas na sandata ay ang kanyang pusong hindi sumusuko. Inimbitahan ni Master Shiba si Hinomaru partikular sa pribadong training area ng mga profesional na wrestler dahil naniniwala siyang may kakayahan si Hinomaru na malampasan ang anumang balakid sa harap niya. Sa labas, sina Rina at Cheska ay inatasan ni Kiruhita na itala ang pagsasanay ni Hinomaru para sa pag-aaral sa hinaharap. Ang mga wrestler doon ay lahat ay nakasuot ng puting Moashi belt, ibig sabihin lahat sila ay secret. Sila ay napaka-arrogant, at kahit na si Hinomaru ay isang pambansang kayamanan, sa kanilang paningin, wala siyang halaga sa mundo ng profesional na sumo, ang rango ang lahat dito. Alam ni Master Shiba na ang mga wrestler na iyon ay arrogant, ngunit hindi maikakailang sila ay napakalakas. Matutulungan lamang niya si Hinomaru na makarating dito. Kung may matutunan ba siya or wala ay nakasalalay sa determinasyon ni Hinomaru. Kahit na hinahamak ng mga profesional, hiniling pa rin ni Hinomaru na kumpirmahin ang kanyang rango. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay si Miyami, na nasa ikawalong rango sa klase ng Mig Ashida, isang rango na mas mataas pa kaysa kay Norihiro. Bagamat hindi pa natatalo ni Hinomaru si Norihiro kahit minsan, nagsimula na ang laban. Sumugod si Hinomaru ngunit natulak siya pabalik ng kanyang kalaban dahil ang kanyang lakas ay labis na nakakapanghina. Nakakagulat na nakahawak pa rin si Hinomaru. Pagkatapos ay hinawakan niya ang sinturon ng Mawashi ni Miyami at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ang kanyang Demon's Throw technique, matagumpay na naihagis ang matimbang na kalaban na ito, na lubos na ikinagulat ng lahat, kabilang ang isang kakaibang matandang lalaki. Pagkatapos ng tagumpay na ito, nagkomento ang ibang mga wrestler na si Hinomaru ay may medyo kawili-wiling estilo ng pakikipaglaban at nais siyang harapin. Gayunpaman, sa mga sumunod na laban, ginamit pa rin ni Hinomaru ang parehong kasanayan ngunit hindi na siya nanalo pa ng mga laban. Ang dahilan ay lahat ng nandito ay isang profesional na wrestler. Naobserbahan nila ang estilo ng pakikipaglaban ni Hinomaru at nakahanap ng mga paraan upang kontrahin ito. Ang isang galaw ay hindi maaaring gumana ng 2 beses. Nakita na ang kanyang espesyal na teknik, na ikinagulat ni Hinomaru at nagpasimula sa kanyang pagkawala ng tiwala sa sarili. Nag-alala si Rina na sa ganitong bilis, hindi na magiging isang Yokozuna sa high school si Hinomaru dahil ang kanyang espiritu, katawan, at mga kasanayan ay umabot na sa kanilang tugatog. Narinig ito ng kakaibang matandang nakatayo sa malapit at tumutol. Ang mga kasanayan ay isang bagay na kailangang pagbutihin sa buong buhay at hindi kailanman maaaring umabot sa kanilang tugatog.
Lumapit ang matandang lalaki upang tingnan ang mukha ni Hinumaro, pagkatapos ay sinabi kay Norihiro na hihiramin niya ang lalaking ito at ang babaeng may kayumangging buhok ng ilang sandali. Yumuko sa kanya ang sekretarya roon nang makita nila siya. Sino nga ba ang matandang ito? Kalaunan, inakay ng matandang lalaki sina Hinumaro at Rina sa isang mansyon. Nagtaka ang lahat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit sinabihan niya lamang silang buksan mismo ang pinto. Sa loob ay isang hindi nagamit na silid ng pagsasanay ng sumo na puno ng alikabok. Lumabas na ang matandang ito ay isang dating yokozuna. Gusto niyang pinuhin ang espesyal na teknik ni Hinumaro upang maging isang tunay na sandata. Sa halip na sayangin ang oras sa pagsasanay kasama ang mga wrestler na iyon, nais ng dating yokozuna na pinuhin ang teknik ni Hinumaro na demon throw upang maging isang tunay na sandata at tinanong kung gusto niya iyon. Gagawin ni Hinumaro ang lahat upang maging mas malakas. Yumuko siya at hiniling sa matanda na sanayin siya. Ang sumo club ng Odachi High School ay mananatili sa Nagoya ng isang linggo para magsanay. Kaya gusto ng matanda na gugulin ni Hinumaro at Rina ang buong linggong iyon kasama niya. Mauunawaan ang pakikilahok ni Hinumaro, ngunit bakit kailangan pang manatili si Rina? Walang ipinaliwanag ang dating yokozuna at nagbigay siya ng mga kinakailangan sa kanilang dalawa. Kung gusto nilang maging mga disipulo niya, kailangan nilang sundin ng eksakto ang kanyang hinihiling ng walang reklamo or paghingi ng paliwanag sa kanya. Naisip ni Cheska kung sino ang matanda. Mula sa reaksyon ng lahat, tila isa siyang napakahalagang tao. Ayon kay Norihiro, ang propesyonal na pangalan ng dating yokozuna ay Shinki. Hindi may kakaila ang kanyang mga kasanayan sa kanyang kasagsagan bilang isang sumo wrestler. Bukod pa rito, isa siyang mahusay na coach na nagsanay ng dalawang wrestler upang maabot ang ranggo ng yokozuna. May mga bali-balita na sa ilang kadahilanan ay umalis na siya sa asosasyon at wala nang kinalaman sa sumo. Samantala, bumalik na si Hikage at nagsimulang lumahok sa sesyon ng pagsasanay. Sa kabilang banda, binigyan ni Shinki ang dalawa ng 100 yen at pinabili sila ng mga sangkap para magluto ng curry para sa 3 tao sa loob ng 30 minuto. Patuloy na nagrereklamo si Rina na kulang ang halagang ito at hindi sapat ang 30 minuto para magluto ng curry. Ngunit sinabi ni Shinki na ang paggamit ng utak ay bahagi rin ng pagsasanay, kaya dapat may paraan. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang paraan na iyon. Kaya, ang curry na kanilang niluto ay agad na tinanggihan ni Shinki dahil sa pagiging hindi kaaya-aya at matagal. Hindi maintindihan ni Rina kung anong klaseng pagsasanay ito nang patuloy silang pinapagawa ng matanda ng mga bagay na walang kaugnayan sa sumo tulad ng paglalakad ng mga aso, pagdidilig ng mga halaman, at paglalaba. Gumugol sila ng kalahating araw sa paggawa lamang ng mga gawaing bahay. Sa puntong ito, lumapit si Master Shinki at sinabihan silang ihanda ang sumo ring. Gusto niyang makita ang sumo ni Hinumaro. Pagkatapos magpalit ng damit si Hinumaro, inanyayahan ng matanda ang dalawang sumo wrestler na magsanay kasama niya. Gusto niyang ipakita ni Hinumaro ang 3-move combo para makita ng wrestler. Sa unang pagkakataon na ginamit ni Hinumaro ang teknik, nanalo siya. Ngunit pagkatapos, pinagamit lamang siya ng matanda ng teknik na iyon para manalo laban sa Secret Eater. Hindi tulad ng unang pagkakataon, nawala ang elemento ng pagkagulat dahil nakita ito ng wrestler. Kaya paulit-ulit na natalo si Hinumaro ng Secret Eater. Pagkatapos ng 15 minutong pagsasanay, sinenyasan sila ni Shinki na magpahinga. Nang gabing iyon, dinala ni Kiruhita ang mga bagahe ni Hinumaro at Rina. Nagtanong siya tungkol sa pagsasanay ng dating yokozuna at nagsimulang magreklamo si Rina at pinayuhan si Hinumaro na sumuko. Ngunit kinuha ni Hinumaro ang kanyang mga bagahe at sinabing kung atras siya sa unang araw, tiyak na pagsisisihan niya ito. Nang papasok na sila sa bahay, aksidente nilang narinig ang isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang wrestler na sinisiraan si Shinki, na sinasabing pinagagawa lang niya si Hinumaro ng mga gawain habang nagsasaya siya. Ang kwento tungkol sa pagsasanay sa dalawang yokozuna ay tiyak na dahil sila ay mga henyo sa simula pa lamang. Hindi matiis ng hindi mabilang na mga baguhang wrestler ang kanyang pang-aapi at umalis. Narinig ni Shinki na nakatayo sa likuran nila ang kanilang pag-uusap. Galit na galit siya at sinaboy ang tubig mula sa isang plorera ng bulaklak sa kanilang mga mukha.
Pinagsabihan niya sila, sinabing hindi sila pinapayagang kutsain si Hinomaru dahil hindi nila maintindihan kung gaano kalaking pagsisikap ang kailangan niyang gawin dahil ipinanganak siyang may maliit na pangangatawan. Kinabukasan, binigyan muli ng matanda sina Hinomaru at Rina ng 100 yen at pinagluto sila ng ulam na may 8 uri ng gulay. Naisip ni Rina na imposible ito dahil ang 100 yen ay hindi sapat para makabili ng mga gulay. Ngunit naisip ni Hinomaru na may palaisipan dito na may kaugnayan sa kanya, na may kaawa-awang pananaw. Kaya nagluto sila ng stir-fry dish pero tinanggihan pa rin sila ni Shinki dahil mukhang napakasimple lang nito at 3 uri lang ng gulay ang laman. Pagkatapos noon, nagpatuloy sa pagsasanay si Hinomaru. Nagtaka si Rina kung bakit hindi sinabi ni Shinki kay Hinomaru kung ano ang dapat niyang gawin para manalo. Pero sabi ni Shinki, kung sasabihin niya sa kanya, hindi ito maiintindihan ng maayos ng bida at iisipin niyang naiintindihan na niya. Mas mabuting hayaan na lang si Hinomaru na alamin ito mismo. Maaaring mukhang masalimuot ang kanyang pamamaraan, pero sa kalaunan ay makakatulong ito kay Hinomaru na maperpekto ang kanyang ultimate skill.